Sinasakal si Reed hanggang mamatay ng isang tao. Pinagtawanan nila siya sa paghihiganti para sa kanyang mga yumaong kasama. Humanga ang lalaki na gagawin niya ang lahat, kahit pa isakripisyo ang kanyang buhay. Ang ritual na kanilang inihahanda ay halos kumpleto na. Nagtipon ang lahat ng tagasunod sa ilalim ng isang magic circle, at ngayon ay tila nasayang lang ang lahat ng pagsisikap ni Reid. Sarkastikong inalo siya ng pinuno sa lahat ng kanyang ginawa para pigilan sila. Idinagdag pa na pahahalagahan din niya ang kanilang gawa, naggalit ng ngipin sa galit si Reid. Idineklara ng pinuno na bubuksan nila ang tarangkahan ng mga patay. Dahil araw ito ng pagdiriwang, bibigyan niya siya ng isa pang araw para mabuhay at magpapakita ng awa. Nagsumamo si Reid habang pinapanood niya ang pinuno na pakawalan ang bagong mundo. Binuksan nila ang tarangkahan ng mundong ilalim, at may pighati sa kanyang mukha, binalaan sila ni Reid tungkol sa pagsira sa mundo. Nang bumukas ang tarangkahan, bumukas din ang kapahamakan mula sa ibang mundo at nagpakawala ng mga demonyo at halimaw mula sa ibang kaharian. Ngayon, nawasak ang balanse sa mundo at bawat batas na nagpapanatili ng kapayapaan at pagkakapantay-pantay ay naging madaling baguhin. Dahil dito, ang hangganan sa pagitan ng kamatayan at buhay ay lumabo. Matapos pakawalan ng mga halimaw, ginamit ng grupong Box of Malice ang kapangyarihan ng tarangkahan para magtatag ng bagong batas sa mundo. Kahit nasugatan, tumakas si Reid mula sa mga halimaw na humahabol sa kanya. Kagatin na sana ng isa ang kanyang kamay at binunot niya ang kanyang espada. Gayunpaman, hindi siya sapat na mabilis at nagawang sugatan ng halimaw ang kanyang kamay. Dahan-dahan niyang ginamot ang kanyang kamay habang napapangiwi sa sakit ng bigla, ito'y naimpeksyon ng lason ng halimaw. Balak niyang patigilin ang pagdurugo, pero ngayon hindi na siya makapag-regenerate. Pero hindi ito ang problema na dapat niyang iniisip sa ngayon. Kabubukas lang ng tarangkahan, at sa tingin niya ay wala siyang magagawa tungkol dito. Nasira na ang mundo at hindi na ito babalik sa dati. Lumuhod siya sa pagkatalo, inaamin na hindi niya kaya mag-isa at humihingi ng paumanhin sa lahat ng kasamang nagsakripisyo ng kanilang buhay. Habang nagluluksa, naalala niya ang panahon kung kailan pinapasaya siya ng kaibigan niyang si Norn at hinahangaan ang kanyang tiyaga. Sa kanya may napagtanto. Ngayong walang batas ang mundo at walang limitasyon ang mahika, posible kayang buhayin muli ang lahat. Pagkatapos ay nakipagtalo siya sa sarili na ito ay magiging hindi mahuhulaan at hindi makatao. Naisip niya kung maaari ba siyang bumalik sa nakaraan at baguhin ang resulta. Aabutin ng isang taon para saliksikin ang lahat ng bagay na hindi siya sigurado kung gagana. Susubukin niya ang kanyang mga limitasyon at babalik sa sandali bago gumuho ang lahat. Lumipas ang mga taon at hanggang ngayon, hindi pa rin mahanap ni Reid ang tamang sagot. Sa sobrang pagkadismaya, pumatay siya ng isa pang halimaw. Para itulak ang sarili at magpatuloy, patuloy niyang ipinapaalala sa sarili ang sakit na dinanas niya noong araw na iyon. Habang hawak ang kanyang sugatang kamay, ipinagluksa niya ang katotohanang hindi na niya matandaan kung ano ang itsura ng orihinal na mundo at kinuwestiyon kung kaya niya ba talagang ibalik ang oras. May mapait na itsura sa kanyang mukha, bumalik siya sa kanyang laboratorio. 1,000 taon ang lumipas, nagtatrabaho pa rin si Reid sa kanyang tour nang may lumitaw na halimaw at sumalakay. Nainis, gumanti siya at hinayaang masunog ang halimaw sa naglalagablab na apoy, tinawag itong kasuklam-suklam. Sa napakatagal na panahon, gumagawa siya ng isang spell na kayang ibalik ang oras. Sa mundong tinitirhan niya, dapat ay matagumpay niya itong nagawa ng walang anumang limitasyon. Sa katunayan, 100 taon na ang lumipas at matagumpay niyang nabuo ang spell at ang magic circle. Gayunpaman, hindi niya ito nagawang i-activate. Ang tanging bagay na nagpatuloy sa kanya ay ang mga alaala mula sa nakaraan na hindi niya malimutan. Isinakripisyo niya ang maraming bagay, kabilang ang kanyang pagkatao, para lang makabalik sa panahon, pero hindi pa rin ito sapat. Habang nalulunod sa paghati, biglang nagliwanag ang mga haligi sa paligid ng magic circle. Mukhang sa wakas ay na-activate na ang spell. Sumigaw siya sa pagnanais na sa wakas ay makabalik na sa nakaraan. Sa lahat ng mga taon na ito, wala siyang nakuha kundi ang pagnanais sa isang bagay lamang, at iyon ay ang tuluyang makalaya mula sa paghihirap na ito. Nilamon siya ng isang nakakasilaw na liwanag, at dahan-dahan siyang naglaho. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, sa wakas ay sinalubong siya ng isang maliwanag na asul na langit, malayo sa malungkot na langit na dati niyang tinitingnan. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang kamay at napansin ang kanyang kabataang anyo na walang mga peklat at mutasyon. May tuwa sa kanyang mukha, sa wakas ay matagumpay niyang nagawa ang time reversal spell. Nanumpa siya sa sarili na sa pagkakataong ito, pipigilan niya ang masasamang tao sa pagsira sa mundo. Sakto namang lumitaw ang isang lalaking mukhang masungit na nagngangalang Dawson, inilalabas ang kanyang pagkadismaya sa trabahong kailangan niyang gawin. Nagulat, mabilis na tumakbo si Reid palapit sa kanya, at hinawakan ang kanyang damit para mas makita ng maigi ang lalaki. Nalito ang lalaki sa kanyang mga ginawa. Nainis, sinubukan niyang suntukin si Reid sa mukha, pero mabilis itong umiwas. Agad na umatras si Reid at humingi ng paumanhin sa kanya sa pagpasok sa kanyang personal na espasyo. Sa pag-akalang niloloko siya ni Reid sa pag-iwas sa kanyang suntok, paulit-ulit siyang inatake ni Dawson, sinusubukang makatama.
Gayunpaman, napatunayang mas mabilis si Reed, lalo na't mas magaan na ang kanyang katawan ngayon. Hindi makapaniwala si Dalson na nagawa niyang iwasan ang lahat ng kanyang atake. Matalim niyang tiningnan ang lalaking sa tingin niya ay nakakatakot at kakatwa. Sakto namang dumating si Norn para tulungan si Reed at inawat ang away. Nag-ismid sa inis si Dalson at iniwan sila. Nag-aalala, tinanong ni Norn kung ayos lang ang kanyang kaibigan dahil kakaiba ang kanyang kilos. Binigyan siya ni Reed ng isang mainit na ngiti, sinisigurado sa kanya na ayos lang siya at nagpasalamat sa lahat. Tahimik siyang nanumpa na hindi na niya hahayaang magdusa muli ang dalaga habang hawak ang kamay nito. Sa pagkakataong ito, poprotektahan niya siya gamit ang lahat ng mayroon siya. Namula si Norn dahil sa ginawa ng lalaki. Naiinis, sumigaw si Dalson mula sa likod at sinabihan silang magpatuloy na. Agad siyang humingi ng paumanhin, at matapos kumalma, sinabihan din niya si Reed na kumilos na, kahit na masyadong kakaiba ang kanyang mga kilos para sa kanya. Samantala, tahimik na pinag-isipan ni Reed kung bakit hindi pa rin niya maalala kung paano nagsimula ang nakatakdang araw na yon. Kailangan niyang alalahanin ang lahat gaano man karaming oras ang lumipas para sa kanya. Kalaunan, nakahanap sila ng isang kuweba at huminto sila sa pasukan nito. Isang goblin ang lumabas at mabilis na pinuksa ni Dalson ang nilalang. Ngumisi siya at sinabihan ang dalawa na panoorin siyang mabuti para malaman nila kung paano ito ginagawa ng malinis. Trabaho nilang linisin ang isang pugad ng goblin malapit sa nayon. Sa kabila ng pag-alala sa maliit na detalyeng ito, hindi maalala ni Reed ang mga mahahalaga at may kakaiba siyang naramdaman. Nagpatuloy si Dalson sa pagpatay ng mas maraming goblin, ipinagyayabang ang kanyang galing sa pangangaso at pakikipaglaban. Napakasarap ng pakiramdam niya matapos makitang madaling natalo ang mga halimaw, tinawag silang mahihina. Pagkatapos ay tinawag niya si Reed at sinabihan itong bigyang pansin para matuto siya mula sa isang kasing galing niya. Aatakihin na sana niya muli ang goblin nang bigla siyang natigilan. Sa harap niya ay isang kawan ng mga halimaw na hindi man lang nila inaasahan. Nasa matinding panganib sila dahil hindi ito isang bagay na kaya nilang harapin gamit ang kanilang lakas. Dahil dito, nanumbalik ang mga alaala ni Reed. Noong panahong iyon, isang haring goblin ang lumitaw at nagsimula ng isang malawakang ebolusyon. Noon, nakaligtas lang sila sa biglaang pag-atake at halos hindi na nakabalik sa nayon. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang espada at kahit nataglay niya ang kanyang 1,000 taong gulang na espiritu, ang kanyang katawan ngayon ay bumalik na sa dati nitong lakas at ito ang pinakamagandang oras para subukan ito. Samantala, tahimik na iniisip ni Norn na kailangan nilang makipagtulungan kay Dalsan dahil hindi pa rin magamit ng maayos ni Reed ang mahika. Dahil dito, kailangan niyang suportahan ang kanilang pinuno at humingi ng utos mula sa kanya. Gayunpaman, duwag na tumakas ang lalaki na nagsasabing hindi nila kayang labanan ang ganoong mga halimaw. Tinignan siya ng dalawa nang may pagkadismaya matapos niya silang basta nalang iwan para iligtas ang sarili. Sa desperasyon, sumugod siya patungo sa mga halimaw, determinado na iligtas si Reed sa panganib. Sinabihan niya si Reed na magtago sa kanyang likuran, at agad niyang ginamit ang kanyang Ice Arrow Magic. Pagkatapos ay tinarget niya ang isang goblin, ngunit nagulat siya nang halos hindi niya magasgasan ang nilalang. Ang kawan ng mga goblin ay nakatayo sa harap niya na may nakakatakot na aura. Nagsimula siyang manginig, sigurado na wala siyang laban sa kanila. Pumagit na si Reed at sinabihan siyang tumayo sa likuran niya. Pagkatapos ay mabilis siyang lumundag at iwinasiwas ang kanyang espada sa mga goblin na paparating sa kanya. Tinaga niya ang bawat isa sa kanila gamit ang kanyang nag-aapoy na talim. Habang nakatayo siya sa nagliliyab na apoy, nagulat si Norn na alam niya ang ganoong pambihirang spell. Tahimik na nagrereklamo si Reed na humina ang kanyang mana, ngunit napangisi siya na ang pagtalo sa isang kawan ng mga goblin ay madali lang. Ngunit sa kanilang pagkagulat, isang king goblin ang lumitaw at dahan-dahang lumapit sa kanila. Dahil sa panganib, tahimik na inamin ni Norn na kayang silang lipulin sa isang hagupit lang, at imposibleng matalo ng mga baguhang tulad nila ang boss. Inilipat ng king goblin ang atensyon nito kay Reed at direktang iwinasiwas ang sandata nito sa kanya. Halos hindi nasangga ni Reed ang atake. Habang sumisigaw si Norn para sa kanya, umatras siya at muling naghanda. Nararamdaman niyang nagsisimula ng humina ang kanyang katawan, nadidismaya na hindi makasabay sa laban ang kanyang 1,000 taong pagsasanay. Itinaas ng king goblin ang malaking sandata nito at akmang hahampas muli nang walang kahirap-hirap siyang tumalon sa itaas at iwinasiwas ang kanyang espada. Maaaring kulang siya sa lakas, pero dala niya ang 1,000 taong pananaliksik. Kinargahan niya ang sarili ng mana mula sa gravity at tinamaan ang kalaban gamit ang kanyang gravity-defying technique. Agad na bumagsak sa lupa ang king goblin nang may malakas na kalabog. Takot na takot ang lahat ng goblin at sinubukang tumakas mula sa kanya. Dahil ayaw niyang hayaan silang makatakas, nagpakawala siya ng isa pang atake at nilipol ang lahat ng natitirang goblin. Namangha si Norn matapos siyang panooring ubusin ang lahat ng kalaban ng mag-isa. Tunay ngang nag-iba na siyang tao. Gayunpaman, para kay Reed, parang kulang pa ito at kailangan niyang higitan pa ang kanyang sarili. Samantala, naghahabol ng hininga si Dalson matapos tumakbo ng tuliro palayo sa mga halimaw.
Naalala niya ang kanyang mga kasamahan at sinabi sa sarili na hindi niya kasalanan dahil imposibleng matalo niya silang lahat. Sakto namang lumitaw si Reed sa likuran niya na labis niyang ikinagulat. Nagtataka siya kung paano sila nakalabas ng buhay, tinawag silang maswerte. Gayunpaman, nilapitan siya ni Norn at pinagsabihan dahil sa pag-iwan sa kanilang lahat. Hindi siya nag-atubiling ipakita ang kanyang pagkadismaya sa ginawa nito matapos halos mamatay sila ni Reed para makumpleto ang misyon. Hindi makapaniwala si Dalson sa narinig na nalipol nila ang lahat ng goblin. Kalaunan, bumalik sila sa opisina ng clan master na si Reyna para i-report ang nangyari. Ibinigay nila ang mga detalye at sinabi sa kanya na nakasagupa sila ng Goblin Mass Evolution. Pinasalamatan ni Raid si Dalsin na ligtas nilang natapos ang gawain. Nakakaramdam si Reyna ng panlilinlang at nagtanong kung totoo ba ito. Agad namang kinumpirma ni Dalsin. Kinakabahan siyang tumingin sa kanyang mga miyembro habang iniisip na imposibleng natalo ni Reed ang lahat ng goblin. Pagkatapos ng pagpupulong, pinasalamatan ni Reed si Norn sa pagsakay sa kwento. Nagtataka, tinanong niya kung bakit hindi niya sinabi sa clan master ang totoo. Hindi pa handang magbunyag ng kahit ano, humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya maipaliwanag ngayon. Tahimik niyang sinabi sa sarili na kailangan niyang mag-ipon ng sapat na pera at umalis agad sa clan para ilihis ang atensyon mula sa kanya. Hindi magtatagal, sisimulan na ng Box of Malice ang kanilang mga plano at bubuksan ang pinto ng Underworld. Para maiwasang maulit ang nakaraan, kailangan niyang lalo pang lumakas. Sa pagkakataong ito, hindi siya mabibigong protektahan ang mga mahalaga sa kanya at iligtas ang mundo. Samantala, tinalakay ni Reyna ang kamakailang pangyayari ng Goblin Mass Evolution sa kanyang mga nasasakupan. Nag-report ang isa sa kanila na ang tumalo sa mga halimaw ay isang makapangyarihang salamangkero na gumamit ng napakalalakas na spell. Dahil dito, hindi maiwasan ni Reyna na isipin na may itinatago si Dalson at naiisip din niya si Reed. Plano niyang harapin sila pero isinasaalang-alang din na mag-obserba muna. Nagsisimula na itong maging mas interesante para sa kanya kaysa sa inaakala niya. Sa kabilang banda, matamang tinitingnan ni Reed ang mga quest na nakapost sa board. Dahil limitado ang kanyang oras, gusto niyang pumili ng quest na magbibigay sa kanya ng sapat na gantimpala para makaalis sa clan. Ngunit, mukhang mahirap ito dahil wala siyang magandang record. Biglang may isang post na nakaagaw ng kanyang pansin. Isang lalaki ang kumausap sa kanya mula sa likuran, sinasabing maaari siyang sumali sa quest kung interesado siya. Nang lumingon siya, nakita niya si Lordos, ang pinakamalakas sa kanyang Wings of Freedom clan. Naaalala niya ang lalaki bilang isang taong may malamig na personalidad at isang tagapagtaguyod ng meritocracy. Ang hindi alam ni Reed, ang lalaki ay pinadala ni Reyna para bantayan siya. Sinabi ni Reyna sa kanya ang hinala nito tungkol kay Reed at kailangan niya ng kumpirmasyon. Sa kasalukuyan, tahimik na nagrereklamo si Lordos tungkol sa ibinigay sa kanyang assignment na itinuturing niyang kalokohan. Samantala, para kay Red ay kahina-hinala ang mga kilos nito at nag-ingat siya sa kanya. Kahit na ganoon, kailangan niya ng trabahong malaki ang bayad, kaya nagpakita siya ng pinakamaliwanag niyang ngiti at sumang-ayon na sumali sa team. Ramdam niya ang mga hinala sa paligid niya pero wala naman siyang planong magtagal. Mayroon siyang sariling problema sa Box of Malice na kailangan niyang unahin. Dapat ay ito na ang huli niyang misyon sa clan at kailangan niyang harapin ang Box of Malice ng mag-isa. Habang pabalik, sinabi ni Lordos na dapat siyang maghanda sa pakikipaglaban sa isang organisadong grupo dahil haharapin nila ang mga pagkawala ng mga manlalakbay. Nagkomento si Reed na dahil kasama niya ito, magiging madali lang ang laban. Gayunpaman, isang bagay na nahihirapan siyang pakisamahan ay ang malamig na ugali ng lalaki. Kalaunan, tinanong ni Norn kung nakapag-impake na siya at nagtataka kung bakit sila tumanggap ng ganoong kahirap na request. Nagkomento si Reed na sapat na ang kabaitan ni Lordos para isama sila, at maaari rin itong maging isang magandang karanasan. Pero kung takot siya, malaya siyang umatras. Hindi ito isang pagpipilian para kay Norn dahil mas lalo lang siyang mababalisa. Kailangan niya itong bantayan pagkatapos ng laban nito sa mga goblin. Mula noong araw na yon, nagpasya siyang lihim na bantayan din ito. Daldal ng daldal si Delsan na hindi siya makapaniwalang kasama niya sa isang team si Lordos na siguradong laging nakikipagkita sa mga maharlika. Naiirita ang lalaki sa kanya pero pinili na lang manahimik habang minumura si Reyna sa isip niya dahil sa pagbibigay ng ganoong assignment. Kalaunan, lahat sila ay nag-imbestiga sa kaso ng nawawalang manlalakbay, nagtanong sa mga taga na yon, at huminto sa crime scene para masuriin ang nangyari. Matapos silang magtipon muli, naituro nila ang kuweba na mukhang pinakakahina-hinala at malamang nataguan ng kriminal. Iniisip ni Dalson kung sila ay isang dating grupo ng adventurer na naging masama dahil may mga kasanayan sila. Ngunit binaliwala niya ang kanyang mga alalahanin dahil kasama nila ang isang kasing lakas ni Lordos. Naging kakaiba rin ito para sa lalaki dahil hindi malinis ang crime scene at karamihan sa mga bakas ay hindi itinago. Dagdag pa rito, wala siyang makitang bangkay ng tao sa paligid. Kumpiyansa siyang matatapos niya ang misyon kahit kasama pa ang tatlong pabigat. Samantala, kabaligtaran ang iniisip ni Red.
Tahimik niyang pinag-isipan na mukhang mahirap ito kahit para kay Lourdes. Hinala niya na maaaring sangkot ang box of malice dahil isa itong kakaibang kaso, at sa nakaraan, sila ang karaniwang nasa likod ng ganitong uri ng mga krimen. Tumayo si Dalson mula sa kanyang pagpapahinga at hinikayat ang grupo na tapusin ang gawain. Malalim pa rin ang iniisip ni Reed. May masama siyang kutob tungkol sa misyon na ito, at hindi niya maaaring hayaang madamay ang tatlo sa panganib na ito. Napansin ang kanyang pag-aalinlangan, tinawag siya ni Dawson at sinabihang magpatuloy sa paglakad. Sinabi ni Reid na may kakaiba siyang pakiramdam at iminungkahi na bumalik muna sila at i-report ang mga detalyeng kanilang nakalap sa ngayon. Tanga ang tingin ni Dalson sa kanya habang si Lourdes naman ay tila may napagtanto. Patuloy siyang kinukutya ni Dalson dahil sa pag-atras dahil lang sa mga bandido, pero binaliwala niya ang lalaki at tinanong ang opinyon ni Lourdes. Humanga ang lalaki na napansin niya kung gaano kakaiba ang kaso at sapat ang pagiging tiyak para sundin ang mga patakaran ng pagiging adventurer. Gayunpaman, dahil nandoon siya, kumpiyansa si Lourdes na kaya nilang pamahalaan. Huminto saglit si Reed. Isa si Lourdes sa pinakamalalakas na adventurer sa lungsod, at halos imposibleng makatagpo siya ng kapantay sa kanilang misyon. Pinakamainam na manatili muna sa likod at hayaan siyang asikasuhin ang lahat. Bukod pa rito, wala siyang sapat na impormasyon para kumbinsihin itong bumalik. Dahil dito, humingi siya ng paumanhin sa grupo at sumang-ayon na magpatuloy. Habang sinisermunan ni Dawson ang bata sa pagkwestiyon kay Lourdes, hindi maiwasan ng adventurer na makaramdam ng kilabot na parabang may mapanganib na mangyayari. Sa ibang lugar, isang lalaki ang tumatawang mag-isa. May hawak siyang mga gintong barya habang may hawak na bungo sa kanyang kamay. Isang hukbo ng mga undead ang nasa likuran niya na naghihintay sa kanyang utos. Sa wakas ay nakarating na ang grupo sa kuweba na itinuturo ng mga bakas. Nakakita rin sila ng mga bakas ng isang malaking grupo ng mga tao na gumagalaw sa lugar. Seryoso ang mukha, binalaan sila ni Lourdes na manatiling alerto at mag-focus sa misyon. Samantala, ang lalaking nagmamanman sa kanila, si Rezaf, ay medyo nagulat na makita si Lourdes sa kanyang teritoryo. Plano niyang iwanan ang kanyang katawang puppet kapag natalo na niya sila at ilipat ang kanyang base. Tuwang-tuwa siyang malaman kung mananalo si Lourdes laban sa kanyang mga puppet. Abala siya sa pag-espiya sa kanila nang biglang tumingin sa kanya si Reid, na ikinagulat niya. Hindi siya makapaniwala na napansin siya ng binata na nag-espiya sa kanila. Pumasok sila sa kuweba at sinalubong ng isang tila kakaibang grupo ng mga tao. Bagamat takot, panatag sila dahil sa presensya ni Lourdes. Samantala, nasabi na niya na hindi ito simpleng kaso lang ng pag-atake ng bandido base sa mana na nararamdaman niya sa loob. Siguradong mayroong mali. Sinubukan ni Dalson na pasukuin sila, nang angakong ililigtas ang kanilang buhay bilang kapalit. Gayunpaman, bigla silang umatake, at si Lourdes ang nanguna. Hinugot niya ang kanyang espada at pinakawalan ang Thunderclap Slash, sinusubukang takutin ang mga kalaban. Pinapalakpakan siya ni Dalson, tinatawag na mga hangal ang kalaban dahil sa paghamon sa adventurer. Gayunpaman, sa kanilang lubos na pagkabigla, hindi natinag ang mga bandido at muli silang inatake. Hindi makapaniwala si Lourdes na hindi sila natinag sa kanyang atake, at napagtanto niyang hindi na sila mga tao. Agad na nalaman ni Reed na kalaban nila ay mga taong puppet na kontrolado ng necromancy, na tiyak na kontrolado ng Box of Malice. Sinubukan niyang hanapin ang caster at nag-focus sa aura at lokasyon nito. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay natagpuan niya ang caster, at nalamang pinapanood sila nito gamit ang mahika. Dahil masyado siyang nakapokus, hindi niya napansin ang isa sa mga puppet na sumusugod sa kanya. Sa kabutihang palad, lumitaw si Lourdes para iligtas siya, at pinagalitan siya sa pagkatulala sa gitna ng laban. Buong loob, sinabi niya sa adventurer na kaya na niya ang laban mula rito at tumakbo sa kabilang direksyon. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang mga kasama, ngunit tumakbo siya papasok ng dungyon. Iniisip niya na ito ang pinakamagandang gawin dahil imposible niyang mahuli ang caster habang nakikipaglaban. Kaya ipinapaubayan niya muna ang iba kay Lourdes habang siya ang haharap sa caster. Bigla siyang huminto at sa wakas ay natagpuan ng caster. Tumayo si Rezef mula sa kanyang upuan at ipinahayag ang kanyang pagkagulat na mas matalas ang instincts nito kaysa kay Lourdes. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili at sinabing isa siyang mahusay na salamangkero na nagpaplanong kontrolin ang mundo. Para makasiguro, tinanong ni Reed kung siya ang kumokontrol sa mga bangkay ng bandido. Ngumisi si Rezef at kinumpirma ito, sinasabing hindi kapanipaniwala ang kanyang mahika. Inihayag niya na ginamit niya ang mga bangkay ng bandido para itago ang kanyang pagkatao at iwasang malaman ng kaharian. Nahalata ni Reed na ang mahika para manipulahin ang mga patay ay hindi kay Rezef kundi galing sa Box of Malice. Binigyan siya ni Rezef ng nakamamatay na tingin, ngunit binaliwala niya ito. Alam ni Reed na ginagawa niya ito ng patalikod sa kanyang grupo at ninakaw niya ang kapangyarihan mula sa Box of Malice. Hindi maitago ni Rezef ang kanyang pagkasuklam matapos tawaging magnanakaw. Hindi niya ito nagustuhan matapos nitong kilalanin ang kanyang lakas. Sinira ni Reed ang kanyang plano at ngayon ay bumabagsak na ito.
Gayunpaman, hindi na tinag si Rezef dito at nagpasya na lang na iligpit siya para mapanatili ang kanyang sikreto. Sumugod siya sa direksyon ni Raid at inasar ang binata sa pag-ilag nito. Patuloy na umiilag si Raid sa mga ataking ibinabato sa kanya. Nagpakawala si Rezef ng isang nakakatakot na tawa at paulit-ulit na nagpakawala ng mga atake, idinedeklarang walang laban sa kanya ang binata. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang atake ng apoy at isinugod ito sa kanyang kalaban. Habang nagdiriwang siya saglit, nagulat siya nang malaman na wala na si Reed. Hindi siya makapaniwala kung paano nito nagawa ang ganoong spell ng napakadali. Lumapit si Reed sa kanya nang may kumpiyansa, nakikitang unti-unti nang natatakot si Rezef sa kanya. Dapat nalaman niya kung may adventurer na kasing lakas ni Reed at lubos siyang nagulat na ngayon lang niya ito nalaman. Dahil sa banta, nagpakawala siya ng isa pang spell at hindi na nagpigil. Gayunpaman, inunahan siya ni Reed at inatake siya gamit ang kapangyarihan ng apoy nito. Habang nawawala ang usok, ipinahayag ni Rezef ang kanyang pagsisisi sa pagmamaliit sa kanyang kalaban noong una. Kung hindi dahil sa marionette golem na kapapatawag lang niya, siguradong talo na siya. Samantala, abala ang team sa pakikipaglaban sa iba pang mga puppet. Halatang nahihirapan si Norn na labanan sila nang biglang lumitaw si Lordos at iniligtas siya. Pinasalamatan niya ito sa pagligtas sa kanya habang pinapanood nila ang mga puppet na muling nabubuhay. Nagsisimula nang maramdaman ni Lordos na nahihirapan siyang talunin ang mga undead dahil koordinado rin ang kanilang mga galaw. Nagtataka siya kung mayroong sumusubok na kontrolin sila, ngunit hindi pa siya nakarinig ng sinumang nag-uutos sa isang grupo ng mga undead. Samantala, nagtataka si Dalson kung nasaan si Reed, isinusumpa na papatayin niya ito pagbalik. Sa ibang lugar, patuloy pa rin ang laban ni Reed at Rezef. Inutusan ni Rezef ang kanyang golem na umatake. Bilang ganti, pinakawalan ni Reed ang kanyang fireblade, at iwinasiwas ito sa golem at sinunog ito sa kanyang nagliliyab na apoy. Gayunpaman, nanatiling hindi nasaktan ang golem na ikinatuwa ni Rezef. Inihayag niya na pinagtagpi-tagpi niya ang mahigit 30 bandido para gawin ang golem. Tinawag niya ang kanyang sarili na isang henyo sa paggawa ng ganitong obra maestra. Nang mapansin ang gulat sa kanyang mukha, tumawa ito, sinusubukang asarin ang binata. Nagalit, sinigawan siya ni Reed matapos malaman na pumatay ito ng maraming tao para lang gumawa ng isang walang kabuluhang halimaw. Nang makita ang kanyang pagsabog, hindi maiwasan ni Rezef na matakot. Sinubukan niyang kumalma at ipinaalala sa sarili na hindi kayang talunin ng isang hamak na adventurer ang kanyang obra maestra. Bigla, ginamit ni Reed ang kanyang special leap at sinubukang atakihin si Rezef. Gayunpaman, humarang ang golem at pinrotektahan ang amo nito. Dahil dito, napagtanto niya na kailangan muna niyang harapin ang halimaw dahil naubusan na siya ng mana. Nagulat siya ng golem at hinampas siya, na nagpatilapon sa kanya sa pader. Habang sinusubukan niyang bumawi, inutusan ni Rezef ang kanyang golem na tapusin ang kanilang kalaban. Nagsisimula nang maramdaman ni Reed na nauubos ang kanyang mana, kaya nagplano siyang gumamit ng isa pang paraan para manalo. Inactivate niya ang isang magic spell na ikinagulat ng kanyang kalaban. Sa kasalukuyang mana niya, isang beses niya lang ito maaaring i-activate, kaya hindi niya ito dapat sayangin. Tinitipon ang lahat ng natitirang mana sa kanya, inactivate niya ang Pseudo-Dragon Cannon, isang tira na tumatago sa lahat ng bagay. Binaril niya ito sa golem, na agad itong sinira, na ikinagulat ni Rezef. Tinamaan din siya ng atake, na bumasag agad sa kanyang bungo. Maingat niyang pinlano ang atake kanina, sinisigurado na magkakatapat si Rezef, at ang golem para matamaan niya sila ng sabay at matapos ang lahat sa isang iglap. Napag-isip-isip niya na hindi basta-basta magpapakita ang Box of Malice at pumusta na si Rezef ay isang utusan lamang na kumilos ng mag-isa. Napagtanto niya na kailangan niyang lumakas agad kung lalabanan niya ang Box of Malice. Samantala, umabot na sa kanyang limitasyon si Dalson at tumangging labanan pa ang mga puppet at ipinikit ang kanyang mga mata sa takot. Sa kanyang swerte, lahat ng undead ay bumagsak sa lupa at nanatiling hindi gumagalaw. Nagulat din ang iba at nagtaka si Lordos kung natalo na ba ang caster, kaya biglang huminto ang mga puppet. Sinabi niya na ang taong tumalo sa caster ay malamang na malakas at iniisip kung sino ito. Lahat sila ay tumingin sa kabilang dulo ng silid at pinanood si Reed na lumabas, humihingi ng paumanhin dahil natakot daw siya at nagtago. Sinigawan siya ni Dalson dahil sa pagiging hangal at duwag. Sumaklolo si Lordos sa binata, sinasabing iyon ay isang matalinong desisyon at tama ang ginawa niya sa pag-iwan ng laban sa kanya. Magsasalita na sana ulit si Dalson ngunit pinili na lang na huwag. Pagkatapos ay sinabihan niya silang bumalik sa pinakamalapit na nayon at magpahinga habang siya ay mananatili at imbestigahan pa ang dungsyon. Mag-isa, ginalugad niya ang dungsyon at lumalim pa. Paglingon niya, nagulat siyang makita ang katawan ni Rezef at ang pinsalang iniwan ng laban kanina. Malinaw na mayroong isang malaking butas na nilikha ng isang malakas na spell. Bumalik ang kanyang isipan kay Reed at naalala ang misyon ni Reyna para sa kanya. Isang biglaang realisasyon ang sumagi sa kanya. Posible nga kayang natalo ng baguhang si Reed ang caster. Salamat sa tulong ni Lordos, nakalikom si Reed ng higit sa sapat na pera para pondohan ang kanyang paglalakbay.
Para maibalik ang kanyang dating lakas, kailangan niyang mag-leave ng matagal mula sa clan. Sakto, tumawag si Norn mula sa dulo ng pasilyo, tapos ay nakipag-usap tungkol sa kung gaano kahirap ang huling misyon. Narinig niya na ang insidente ay kinasangkutan ng paggamit ng napakataas na antas at ipinagbabawal na mahika. Dahil sa pagiging kakaiba nito, magpapadala pa ang kabisera ng mga investigador na maaaring kasama ang mga Dragon Knight. Ang kanilang presensya ay nagbibigay daan sa dalaga na mapanatag at inaasam pa niyang makilala sila. Sa kanyang pagkagulat, sinabi ni Reed na hindi mapipigilan ng mga Dragon Knight ang mga kalaban. Bagamat nagulat siya sa sinabi nito, tumanggi siyang magpaliwanag at sinabihan siyang kalimutan na lang ang sinabi niya. Dahil dito, tahimik niyang napansin na patuloy na dumarami ang kakaibang kilos nito, pero takot siyang banggitin ito, sa pakiramdam na baka maglaho lang ito. Sa kasamaang palad, kahit wala siyang sinasabi, bigla nitong sinabi na iniisip niyang umalis muna sa clan. Habang natigilan siya, nagpatuloy ito at sinabing kailangan niyang lumakas bago dumating ang napipintong sakuna sa kanilang mundo. Sa kwarto niya ngayon, tumatakbo si Dalson nang makita ang sulat na iniwan ng binata para ipaliwanag ang biglaan niyang pag-alis. Pero gusto ni Reed na sabihin ang balita kay Norn ng personal. Hindi niya basta-basta matanggap ito at humingi ng paliwanag. Naalala ang pakiramdam ng kanyang bangkay sa kanyang mga braso, humingi siya ng paumanhin dahil hindi siya makapagpaliwanag ngayon. Sa kabila nito, nanumpa siyang ililigtas siya sa pagkakataong ito. Matapos siyang lalong lituhin, binuksan ng binata ang bintana at tumalon palabas ng walang anumang salita. Gamit ang kanyang special lip skill, naglaho siya sa harap mismo ng kanyang mga mata, na ngayon ay puno ng masasakit na luha. Maaari lamang siyang humingi ng tawad at manumpang ililigtas ang lahat mula sa kapahamakang hinarap nila sa kanyang kabilang buhay. Tutal, gumugol siya ng 1,000 taon para paghandaan ang sandaling ito. Sa opisina ni Reyna, iniulat ni Lordos na patuloy na nangyayari ang mga kahina-hinalang kaganapan sa kanilang bayan. Dahil sa pagiging mas aktibo ng mga Dragon Knight ngayong taon, hindi niya maiwasang mag-ingat. Hindi niya ito pinansin at mas nag-aalala sa kanyang opinyon tungkol kay Reed. Mukhang itinatago ng binata ang lakas ng isang top-tier na mandirigma, pero hindi naman mukhang may masamang balak. Kung kinakailangan, handa si Lordos na gipitin siya para lang ipakita niya ang kanyang tunay na kulay. Higit pa sa masaya ang clan master na pagkatiwalaan ang kanyang kutob dito at interesado siya dahil sa wakas ay nagkakaroon na siya ng ideya sa nangyari sa ilang mga insidente. Dahil masyadong magaling ang kanyang mga kasanayan para sa isang baguhan, iniisip ng adventurer kung gumagamit ba siya ng isang magic tool. Ano man ang mangyari, masaya si Reyna na tanggapin ang mga may kakayahang tao, gaano man sila kakaiba. Sakto naman, pumasok si Dalson sa silid na may dalang kagyat na ulat. Pinagalitan siya at sinabihang matutong kumatok dahil nasa mahalagang pulong ang dalawa. Kahit naiintindihan niya, kailangan pa rin niyang ibahagi ang balita tungkol sa sulat ni Reed na alis para maglakbay ng mag-isa. Natigilan sila sandali at humingi ng karagdagang detalye tungkol sa usapin. Lalo na si Reyna ang nabagabag, ayaw niyang mawalan ng ganoon kahalagang adventure. Determinado na lumakas ng mabilis, nagpasya si Reed na ang pagpunta sa Hecate ang pinakamagandang opsyon dahil ito rin ay isang daanan patungo sa kanyang unang pangunahing destinasyon. Ang pinuno ng lungsod ay pinaghihinala ang kasabwat ng mga miyembro ng Box of Malice. Habang nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay, nakakita siya ng mga karwahe at tumakbo patungo sa mga ito, kumakaway at humihingi ng sakay. Nagpakilala bilang isang adventurer, nagmakaawa siya at sinabing maaari siyang tumulong. Habang pinagmamasdan ang payat na binata na may sirang kagamitan, tinanong ng kutsero kung kasama ba siya sa isang clan at buong pagmamalaking sinabi na siya ay isang baguhan sa Wings of Freedom clan. Bago pa man makasagot ang lalaki, may dalawa pang boses na nagsalita mula sa likuran, sinasabing isa lang siyang mahina. Pagkatapos ay sinabi nila na nakuha na ng Ragging Red Bulls ang trabaho na bantayan ang karwahe. Dahil sayang kung palalakarin lang siya, kahina-hinala siyang pinayagang sumama sa kanilang paglalakbay at nagkunwaring malapit sa binatang adventurer na kalakilala lang nila. Sinusubukan ni Reed na alalahanin sila, ngunit malabo ang kanyang alaala. Nang tanungin kung bigla siyang nagbago ng isip tungkol sa pagsama sa kanila, ngumiti siya at masayang tinanggap ang alok na makakatulong sa kanya na makatipid ng kaunting pera. Nagulat sa inosente at walang takot na sagot, umungol si Zeto at sinabihan siyang pumasok na sa loob ng sasakyan. Ang kanyang palalong pag-ugali ay nakakainis sa magaspang na lalaki, ngunit sa kaloob-looban, balak talaga nilang ibuli siya hanggang sa gusto nila kapag umalis na sila. Sobrang pagod, iniisip ni Reed na umidlip habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay. Nang makitang humikab siya ng malalim, tinanong ni Zito kung ano ang ginagawa ng isang tulad niya sa paglalakbay sa Hecate ng mag-isa. Halos hindi tumitingin sa kanya, sinabi niyang hindi siya maaaring magbahagi ng kumpidensyal na impormasyon na tulad niyon. Pinagtawanan nila siya, alam na hindi naman ganoon kahalaga ang misyon ng isang maliit na clan. Tumingin siya at nag-isip tungkol dito. Walang matibay na ebidensya, ngunit maaaring sangkot ang Lord sa isang kulto, kaya't siya ay mag-imbestiga.
Ang pagsasabi niyan sa kanila ay malamang na magdulot lamang ng mapanuksong tawa. Ibinahagi naman ni Cran na nasa ilalim sila ng utos ng hari na imbestigahan ang isang namumuong pag-aalsa. Mahirap paniwalaan na kukuha ang Lord ng isang clan mula sa labas dahil mayroon siyang sariling pribadong hukbo. Habang ayaw niyang sabihin kahina-hinala sila, binabalaan niya ang mga adventurer na baka gamitin lang sila at itapon kapag hindi sila nag-ingat. Tinanong ang baguhan kung pinagdududahan niya ba ang posibilidad na kunin sila para sa isang malaking trabaho, kaya sinabi niyang mag-relax lang sila dahil nasa kanila pa rin kung susundin nila ang payo niya o hindi. Ang kanyang mga salita ay nagiging mas nakakainsulto sa bawat pagdaan ng sandali, at lalo pang pinalala ang sitwasyon, umidlip siya na parang walang pakialam sa mundo. Sawa na sa kanyang kayabangan, kinuha ni Zito ang kanyang espada para turuan ng leksyon ang binata, ngunit biglang yumanig ang kanilang buong karwahe at halos magkahiwa-hiwalay. Sinigawan nila ang mga ngalakal at sinabing panatilihing matatag ito, ngunit natigilan siya sa takot. Sa harap nila ay isang higanteng toro na nagtataasan sa lupain. Ito ay isang bangungot dahil ang ganitong bagay ay hindi dapat mapalapit sa isang pamayanan ng mga tao. Ang mga kalamnan ng isang normal na uri ay napakakapal na halos hindi ito magasgasan ng kanilang mga espada. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganito kalaki. Dahil ayaw mapuntirya, sinubukan ng mga ngalakal na umikot, ngunit ayaw ng Red Bulls na maantala ang paglalakbay at isa panganib ang kanilang reputasyon. Ito ang kanilang pagkakataon na makuha ang loob ng Lord, kaya hindi sila maaaring bumagal ngayon. Dahil may 7 adventurer doon, dapat matapos nila ito ng mabilis at magpatuloy. Nakiusap siya sa lahat na magsama-sama at sabay-sabay na sumugod. Sinubukan nilang gawin yon, ngunit walang gumana at umuungal lang ito sa langit habang pinabagsak ang isa pang adventurer sa lupa. Nang marinig ang mga walang magawang sigaw, nagsimulang mawala ng pag-asa ang mga lalaki dahil hindi tumatalab ang mga espada o spell sa depensa nito. Nagmura si Zito ngunit naiintindihan niya. Sinabi niya sa lahat na itapon ang kargamento at umatras habang abala ang halimaw. Dahil mahalaga ang kargamento, hinihikayat nila ang mga ngalakal na managot kung ito ay mawala. Ngunit nangatwiran siya na tumanggi silang makinig nang sabihin niyang bumalik na lang kanina. Muntik na silang mamatay bago pa man makarating sa Hecate. Naantala ang kanilang pagtatalo nang lumapit ang toro, itinuon ang mga mata sa mga bago nitong target. Ngayong nakita na nito ang karwahe, ang tanging pagpipilian na lang ay tumakbo. Kinakalampag ni Cran ang kahoy para gisingin ang baguhan at sabihing tumakbo na. Dahan-dahang iminulat ni Reed ang kanyang mga mata, nagrereklamo sa ingay, ngunit nawala sa kanilang paningin sa sandaling naintindihan niya kung ano ang nangyayari sa kanilang konvoy. Habang sumusugod ang toro patungo sa mga karwahe, handang araruhin ang lahat, lumitaw ang binata mula sa itaas. Bumulusok pababa na may matinding pokus sa mga mata, iwinasiwas niya ang kanyang espada sa nilalang at binasag ang lupa na kanyang nilapagan. Nagulat ang ibang mga lalaki sa nakita at sa epekto nito. Nakatitig lang sila nang hindi makapaniwala habang nakatayo si Reed doon, walang imik at nagtatanong lang kung nasaan ang mapanganib na hayop. Itinuro nila ang lugar sa ilalim niya na naging dahilan para titigan ng binata ang napakalaki, ngunit patay na halimaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi man lang ito mahiwa ng mga adventurer, ngunit pinabagsak niya ito sa isang iglap, isinasantabi muna ang tanong kung sino siya. Pinuri at pinasalamatan siya ng 2 miyembro ng Red Bull sa pagligtas sa kanilang buhay. Kung nagkamali ang mga pangyayari, malulugi sana ang kanilang clan dahil sa pagkabigo sa escorting mission. Nakakatakot kung gaano kabilis nagbago ang kanilang ugali, ngunit sinamantala lang ni Reed ang pagkakataon para magtanong tungkol sa Lord na nag-imbestiga sa pag-aalsa. Ayaw itong pag-usapan ni Cran, ngunit pinigilan siya ni Zito na kalabanin ang binata. Ibinahagi niya ang chismis tungkol sa mga dinasisiyahang tropa na nagpaplano ng kudeta laban sa Lord. Habang chismis pa lang, siguradong may itinatago ang target kaya ito masyadong nerbiyoso. Ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paglalakbay at di nagtagal ay nakarating sa kanilang destinasyon. Sa mga tarangkahan, naging pakialamero si Reed at inulit ang kanyang babala na huwag masyadong masangkot sa usapin. Walang pag-aatubili si Zito at mumiti lang habang pinasasalamatan siya sa konsiderasyon. Ang kanyang pagiging palakaibigan ay nakakabawas ng depensa, ngunit sumasang-ayon siya na ang pag-alok sa kanila ng trabaho ay kahina-hinala na sa simula pa lang. Sa ngayon, nagpa siya silang magpahinga sa gabi at bumalik. Tutal, may punto naman ang batang baguhan. Ang usapan sa daan ay lalo siyang pinaghinala sa sitwasyon. Ang kanyang tunay na layunin ay magsanay at palakasin ang kanyang mana sa nakatagong santuwaryo ng mga elf malapit sa Hecate. Hindi niya kayang talunin ang isang ehekutibo ng kulto sa kanyang antas, ngunit kaya niya ang isang kasing level ni Reza. Kung may palatandaan ng isang mataas na opisyal, kailangan niyang tumakbo agad. Habang iniisip kung nag-o-overthink lang ba siya, at inaakala ang pagkakasangkot ng Lord, lumalim ang gabi. Isang nakatalukbong na tao ang kinausap si Lord Rosam, iminumungkahi ang puso ng isang salamangkero bilang isang mainam na sakripisyo. Para sa layuning ito, isang grupo ng mga mahihinang adventurer ang naipatawag na
Kapag tapos na ang trabaho, ilalatag nila ang bitag at ihahatid ang mga biktima sa pinuno. Nahirapan siyang pakalmahin ang sarili, lalo na matapos marinig ang presensya ng mga Dragon Knight, naaalala kung gaano kalaki ang ipinuhunan niya sa kanila. Kahit na nagbigay ng maraming test subject, binalaan niya sila na huwag siyang iwan ngayon. Tiniyak ng lalaki na ito ang dahilan kung bakit siya dumating, dahil ang panlilinlang sa isang Dragon Knight ay parang laro lang sa kanya. Siya, si Rank Officer Gallius ng Box of Malice, ay poprotektahan siya gamit ang lahat ng mayroon siya. Isang mabilis na paglalakad sa paligid ng Hecate ay agad na nagpapakita kung gaano ito kalungkot. Narinig ni Reed ang ilang taong nagbubulungan tungkol sa isang matandang lalaki na kinaladkad. Isinuplong siya ng isang kapitbahay matapos magreklamo tungkol sa buwis. Dahil hindi marunong makiramdam, prangkang nagtanong ang tagalabas kung may narinig silang masama tungkol sa pinuno, pero mainat silang tumawa na sinasabing napakabait nito sa kanyang mga nasasakupan. Lumapit ang isa para patagong balaan siya na huwag makialam sa hindi niya dapat pakialaman. Nang tanungin kung isa siyang manlalakbay, napagtanto niya kung gaano siya kawalang alam sa kasalukuyang sitwasyon ng lungsod. Sa huli, ginigipit at pinipilit niya ang mga tao na magsalita tungkol sa Lord, sabik na gawin ang lahat para malaman ang tungkol sa kanya. Habang nakakawala sa kanyang pagkakahawak ang ikalimang residente, naging malinaw na hindi sila sasagot, kaya naisip niya kung dapat na lang siyang dumukot ng isang alipores. Sa kasamaang palad, baka makakuha iyon ng atensyon, na siyang huling bagay na gusto niya ngayon. Sino sa lungsod ang handang magsalita tungkol sa masasamang gawa ng Lord? Sakto namang may narinig siyang kaguluhan sa malapit. Isang babae ang inihagi sa kabilang kalye. Nanginginig ang kanyang katawan habang inaakusahan siyang nagkakalat ng kasinungalingan. Tanging panonood lang ang nagawa ng mga tao sa paligid, alam na mali ito, pero takot na sila ang maging susunod na biktima. Si Erika ay kinasuhan ng paninirang puri kay Razam at paghahasik ng takot sa mga mamamayan gamit ang mga pekeng kwento. Habang kinaladkad pataas ang umiiyak na bata sa pamamagitan ng kanyang buhok at sinabihang magsalita, nagtawanan ang mga sundalo, sinasabing dapat na niyang matanto ang kanyang sitwasyon ngayon. Kung magmamakaawa siya at magpapatira pa, baka mapatawad pa siya. Gayunpaman, naaalala niya ang nangyari noon. Lumapit ang kanyang ama sa kanilang mga kapitbahay para humingi ng tulong, ngunit tinalikuran siya ng mga kaibigang takot lahat sa pinuno. Nang makitang nakatayo siya roon, lumapit ang bata, at humingi siya ng paumanhin sa pagiging maingay na naging dahilan ng kanyang paggising. Ang kaguluhan ay tungkol sa kanyang ina. Naniniwala siyang ang Lord ang nasa likod ng pagkawala nito, at kailangan niyang malaman ang katotohanan tungkol dito. Lahat doon ay nagsasabi sa kanya na tigilan na, huwag nang mag-imbestiga at magpatuloy na lang. Hindi niya kaya. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang anak, sinabihan itong bumalik na sa higaan at niyakap ito ng mahigpit. Hindi nagtagal, isang pamilyar na katawan ang lumutang sa ilog. Nagkumpol ang mga tao para tumingin, habang si Erika, sa kabila ng kanyang kabataan, ay tinawag at sinabihang nakuha ang bangkay ng kanyang ama mula sa tubig. Habang masamang nakatingin si Kapitan Jurgen, naiinis sa hindi matiis na baho, nanlaki ang mga mata ng maliit na batang babae sa gulat at hindi makapaniwala. Prangka niyang tinanong ang lalaking nagsabi sa kanya kung pinatay ba ni Rosem ang kanyang ama. Agad siyang namutla at nagsinungaling, sinabing isa lang itong masamang aksidente dahil sa ulan, pero malinaw na naintindihan niya ang nangyari. Walang magawa, iniligtas ng lalaki ang kanyang sarili at umalis na may pagsisisi sa mukha. Sa tavern, hindi na matiis ng ibang residente dahil alam nilang ang bata na ang susunod na papatayin. Sa kasamaang palad, kung may gagawin sila, mamamatay din sila pagkatapos niya. Katulad lang ito noong namatay ang kanyang mga magulang. Alam ng lahat ng matatanda ang katotohanan, ngunit nagtatago sa katahimikan. Ngayon ay nakatayo sila roon habang nanonood mula sa kaligtasan. Hinarap niya ang Lord, inakusahan itong isinakripisyo ang kanyang ina at pinatay ang kanyang ama nang malaman nito. Wala nang sinumang magpoprotekta sa kanya ngayon, ngunit kahit na, hindi siya susuko at tatangging maging tulad. Nagalit si Razam na naglakas loob pang magsalita si Erika, kaya inutusan niya ang kapitan na pagpira-pirasuhin siya. Sa ganoong paraan, wala nang sinumang lalapit sa kanya nang may ganoong kawalang galang. Walang pag-aalinlangan, inihagis niya ito sa lupa at hinugot ang kanyang espada. Ngumiti siya ng walang awa habang itinaas ang kanyang espada, sinasabihan itong pagsisihan ang kanyang kahangalan sa kabilang buhay. Walang tumama sa kanya dahil lumitaw si Reed upang salagin ang bakal gamit ang sarili niyang katawan. Habang tinatanong nila kung sino siya, natutuwa lang ang adventurer na nakahanap siya ng perpektong taong ma-interview para sa kanyang layunin. Naluluha siya sa pagkakita sa kanya. Inutusan si Jurgen na patayin ang batang sabik na maging bayani sa gitna ng lahat, at pinayuhan nito ang bata na pumili ng mas magandang entablado para sa kanyang pag-arte sa susunod. Sa huli, ang pagiging padalos-dalos ay magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Humampas siya pababa, na may buong intensyong patayin ang bata, ngunit perpektong nasangga ni Reed ang atake gamit ang sarili niyang sandata. Nakangiti, minanyobra niya ang kanyang talim at pinatalsik ang espada ng kapitan mula sa mga kamay nito.
Nagulat ang lahat habang pinapanood nilang kumalansing ang bakal sa lupa. Ang pinakamahusay na eskrimador ng Hecate ay napakadaling natalo ng isang bata. Sinabihan siyang mahina ang kanyang hawak at nabubunyag ng kanyang mga mata ang bawat galaw. Sa konklusyon, ang pinakamalakas sa lungsod ay hindi pala kasing galing ng inaakala. Ang itsura niyang galit na galit ang naging hudyat, kaya kinuha ni Ride ang kamay ni Erica at sinabing aalis na sila. Inutusan ni Rosem ang lahat na hulihin na silang dalawa. Ngunit bago pa man makagalaw ang sinuman, tumalon na ang adventurer at ginamit ang mukha ng Lord bilang tuntungan. Sa kabutihang palad, ang mayabang na mukha ay naging matatag na tuntungan para sa kanyang pagtalon. Ganoon na lang, nakalayo na siya ng sapat sa mga kalaban. Nag-aalala ang mga alalay ng Lord para sa kanya, ngunit inutusan lang niya silang hulihin na ang dalawa. Sinumang magdadala sa binata sa kanya ng buhay ay makakatanggap ng malaking gantimpala. Dahil sa kahihiyan, nanumpa siyang gagawing isang palabas ang kanilang parusa. Inutusan ang mga gwardya na hulihin ang binatang naglakas loob na sipain ang kanilang minamahal na Lord. Sinubukan nilang habulin siya, at unti-unting naiinis si Reed sa kung gaano sila kapursigido. Habang humihingi ng paumanhin si Erica sa pagkaladkad sa kanya sa gulo, ipinagsawalang bahala niya ito, at nag-focus sa pagtakas ng hindi nakakakuha ng labis na atensyon. Ngunit tila huli na ang lahat. Dahil desidido ang kapitan na maghiganti, nagsimulang makonsensya ang bata at sinabihan siyang iwan na lang siya. Kung hindi niya gagawin, mahuhuli rin siya. Hindi niya pinansin ang mga babala nito at sa halip na bitawan, binuhat niya ito sa kanyang mga braso at itinigil ang kanyang mga paa sa lupa. Akala ng mga kabalyero ay nanalo na sila at sumugod para tapusin siya, ngunit ginamit ni Reed ang kanyang special leap skill at naglaho bago pa man tumama ang talim ni Jurgen. Ito ang parehong mahika na ginamit niya noong bigla siyang lumitaw. Sa pag-aakalang nakatakas na sila, nagulat siya nang bumalik ang bata sa mismong harapan niya, nag-teleport para magpakawala ng isang umiikot na sipa sa kanyang ulo. Bumagsak ang kapitan, hindi maisip kung gaano kabilis ang kanyang teleportasyon. Habang naghahanap pa rin sa paligid, tumingala siya at nakakita ng isang bagay na nahuhulog mula sa langit. Isang matigas na tisa ang tumama at bumagsak sa kanyang ulo. Habang inaalagaan siya ng kanyang mga kasamahan, sinabi ni Raid na palalampasin niya ito sa pagkakataong ito, ngunit pinayuhan ang sundalo na huwag nang magpakita sa kanya muli. Nang tanungin kung sino talaga siya, sinabihan si Erica na gusto niyang malaman ang tungkol kay Rosam, mas mabuti kung mula sa kanya. Nalaman niya na ang masamang tao ay masama na mula pa sa simula. Matapos itaas ang buwis ng higit pa sa batas ng kaharian, pinapatay niya ang sinumang lumalaban. Tinatawag pa nga siya ng kanyang ama na pinakamasamang lord sa buong kaharian. Nag-aalok siya ng pilak sa sinumang magsusumbong sa mga rebelde, at lumala ang sitwasyon dahil naghihirap na ang lahat. Dati maliwanag at puno ng buhay ang lungsod, at ang ama niya ay itinuturing na isang disenteng tao. Sa kasamaang palad, ang taong nagmana ng kanyang posisyon ay isang ganap na malupit na pinuno. Naalala ang mga chismis tungkol sa isang grupo ng mga rebelde, tinanong niya kung may narinig na siya tungkol dito. Masyadong takot ang mga matatanda na lumaban, at ang kanyang ama lang ang kumilos noong panahon ng trahedya ng mangkukulam. Isang araw, mahigit 50 babae ang nawala sa lungsod, at ang ilan sa kanila ay natagpuan sa mga guho na may mga pusong tinanggal. Ang kasuklam-suklam na insidente ay nagpaduwal sa kanya. Itinuring ito ng mga tao na isang uri ng ritual ng demonyo, kaya tinawag itong trahedya ng mangkukulam. Isa sa mga biktima ang kanyang ina. Matapos makita ang mga sundalo ng Lord na nag-escort sa kanila dati, tahimik na inakala ng lahat na gawa ito ni Rosam. Naalala ni Reed na palaging ginagamit ng kulto ang mga lokal na pinuno para mag-supply sa kanilang mga madidilim na ritual. Sa madaling salita, walang duda sa kanyang pagkakasangkot sa Box of Malice. Totoong kumikilos ang Box of Malice sa Hecate at malaki ang tsansang mayroon ditong isang opisyal. Isinasaalang-alang ang mga panganib, nag-isip si Reid kung mas mabuting itigil ang investigasyon at umalis, ngunit nagpatuloy si Erica sa pagkukwento kung paano handang lumaban ang kanyang ama matapos mamatay ang kanyang ina. Walang tumulong sa kanya, kaya tumanggi siyang lumapit sa mga duwag na mamamayan. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niyang sanay tumakas na lang ang kanyang ama. Sa halip na ipaghiganti ang kanyang asawa, maaari niyang pinili na tumakas mula sa lungsod kasama ang kanyang anak, na buhay pa at kailangan siya. Alam din niya yon, ngunit hindi niya kayang takasan na lang ang insidente. Habang nagpapasalamat si Erica na iniligtas siya ng dayuhan, sumisigaw siya at nangangatwirang imposibleng maintindihan siya nito. Sa kabaligtaran, naiintindihan niya ito ng lubos. Minsan, ang pagtakas ang pinakamatalinong hakbang at mas mabuti kaysa mamatay ng walang kabuluhan. Sa katunayan, naaalala pa niya si Norn na nagsasabing tumakas na siya, ngunit patuloy niya itong kinarga sa kanyang mga braso habang sinasabi nitong maghanap siya ng kaligayahan sa malayong lugar. Kung tunay na mahalaga ang layunin ng isang tao, dapat pigilin ang galit at palitan ito ng maingat na pagpaplano. Sa paglipas ng panahon, magsisimulang maghilom ang kawalan, at may pagkakataon pang makahanap ng mga bagong kaibigan habang nagpapatuloy.
Sa pagdaan ng kawalang hanggan at panahon, maaaring maglaho ang mga luma at masakit na damdamin. Kahit na, kung mapagtanto ng isang tao na ayaw nilang makalimot, gaano man karaming oras ang lumipas, maaari silang lumaban sa sarili nilang paraan. Ang pag-isip, pagdama, at pangangarap ay kalayaan pa rin. Masyado pang bata si Erica para mahanap ang mga tamang sagot. Gayunpaman, tumututol siya at gustong subukan, kaya tiniyak niya sa kanya na hindi na kailangang mag-alala. Dudurugin niya si Rosem at tatapusin ang sinimulan nila gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa unang sulyap ng pag-asa, napaluha ang batang babae, hindi na mapigilan ang mga emosyong matagal na niyang kinikimkim ng mag-isa. Gayunpaman, magiging padalos-dalos ang paglaban ngayon, at kakailanganin nila ng isang dakilang mahika para baluktutin mismo ang oras. Sa kalaliman ng gabi, isang karwahe ang huminto mismo sa pasukan ng kastilyo ng Lord. Isang gwardiya ang sumaludo sa mga Dragon Knight ng kaharian, at nag-alok na ihatid sila sa kanilang mga silid. Matigas na tumanggi si Lila, sinabing gusto niyang makita ang lungsod bago harapin ang Lord. Tumawa ang lalaki, sinabing ang kanilang nakakainip na slums ay hindi makakapagpasaya sa kanya, ngunit isang matalim na titig lang ang kailangan para magbago ang kanyang ugali. Na parang nag-uulat, ipinakita niya ang isang wanted poster ni Raid, tinatawag siyang isang kriminal na nagkakalat ng lagim ngayon, binabalaan ang bisita tungkol sa kasuklam-suklam na lalaki. Wala siyang magawa kundi matigilan ng biglang bunutin at iwinasiwas ng kapitan ang kanyang espada sa kanya, tuluyang sinira ang papel sa kanyang mga daliri. Tinanong niya kung kilala man lang ba niya sila. Sila ang mga talim na tumatama sa mga kaaway ng korona. Kahit isang sorpresang pag-atake mula sa isa pang hamak na maton na naging kriminal ay hindi sila mapapabagal. Naging napakahirap ang pagpuslit sa bayan dahil ang buong lugar ay puno ng mga gwardiya na parang ginulong pugad ng putakti. Nais ni Raid ng mas maraming oras para pag-aralan si Rosum at makabuo ng tamang plano. Tahimik siyang tinawag ni Erica, sinabing may alam siyang lugar kung saan sila maaaring magtago mula sa mga kaaway. Narating nilang dalawa ang isang luma at abandonadong simbahan. Doon, isang matandang lalaki ang nagpasalamat sa kanya sa pagligtas sa bata at pagtayo laban sa masamang Lord. Kahit na nandoon sila, wala silang magagawa kundi magtago sa takot. Sa kasalukuyan, nasa lugar sila kung saan napupunta ang mga nawalan ng lahat sa Hecate. Isang matandang babae ang nag-alok sa bagong dating ng isang basong tubig, bagamat mukha itong napakalabo para inumin. Pinigilan siya ni Erica, alam na walang tagalabas ang inom ng tubig mula doon. Sa kanyang pagkagulat, kinuha niya ang baso at ininom ang laman nito sa isang malaking lagok. Ngumiti siya sa babae at sinabing malaking tulong iyon. Sa pagpapatuloy, gusto niyang marinig ang iba pang kwento tungkol kay Rosem habang sila'y nananatiling nagtatago doon. Ang Lord ay malamang na isang puppet lamang, at kailangan niyang maunawaan ang kalagayan ng lungsod upang mapigilan ang pagtakas ng tunay na may pakana. Inutusan ni Lila ang kanyang mga tauhan na maghiwa-hiwalay sa bawat distrito upang magmanman sa lungsod. Nagtanong si Fretz kung talagang kailangan bang siya sa atin ang lugar. Dahil ang misyon nila ay imbestigahan ang kulto, nakatanggap na sila ng pahintulot na gumamit ng ipinagbabawal na kasangkapan, kaya hindi na kailangan ng paunang pananaliksik. Iginigiit ng kapitan na gawin ang pinakasimpleng gawain, nang ang atwirang hindi na kailangang magmadali. Napangiti sila sa kung gaano siya kaseryoso palagi, ngunit nagpa siya silang sundin ang mapagkakatiwalaang pinuno. Sakto noon, may narinig silang pamilyar na boses. Ang matandang lalaki kanina ay isinusuplong si Reed, kasama na ang kanyang kinaroroonan at mga ginagawa. Nang ibunyag na nasa slum sila, inutusan siya ni Jurgen na ituro ang daan papunta roon. Nagagalak siya, ayaw pakawalan ng adventurer matapos siyang paulit-ulit na hiyain. Isang kasamahan ang nagtanong kung kaya ba nilang harapin ang lalaki ng mag-isa, naaalala ang hindi maarok at napakalakas na presensyang naramdaman niya mula rito. Nainsulto ang kapitan sa kanyang pagdududa, naniniwalang walang paraan na mas mababa siya. Habang dali-daling sinusubukang ipagtanggol ng sundalo ang kanyang sarili, sumingit si Lila para samantalahin ang perpektong pagkakataon. Nagpasya siyang samahan sila at hanapin na rin ang mapanganib na individual. Nataranta sila at iginiit na hindi ito isang bagay na dapat abalahin ng isang tulad niya, ngunit binigyan niya sila ng kanyang kilalang titig at hinamon silang tumutol. Sumuko si Jurgen, nakangiting sinabi na ang kanilang presensya ay titiyak sa kanilang tagumpay. Nakukurious siya sa kriminal pero gusto rin niyang silipin ang mga aso ni Rosem sa militar. Sa pag-alis ng mag-isa, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa lungsod. Dahil nakatingin siya sa kanila, hindi maaaring gumawa ng anumang padalos-dalos na hakbang ang kasamaan. Gayunpaman, walang mas nakakapanatag na kakampi kaysa sa mga Dragon Knight mismo. Walang paraan para manalo ang isang lalaking tulad ni Reed, at ngayon ay kailangan na lang nilang hintayin ang kanyang pagbitay. Nagpatuloy sa paglalakad sina Reed at Erica sa paligid ng slums. Sinusubukan niyang makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa kulto, ngunit walang napapala. Dahil wala nang magagawa doon, naghanda na siyang umalis at magpatuloy. Sinubukan siyang pigilan ng matandang lalaki kanina, sinabing nagpapatrolya pa rin ang mga gwardiya.
May mabait na tingin, sinabi niyang hindi niya maaaring isugal na matagpuan doon at madamay ang lahat sa kanyang gulo. Biglang pumasok si Erica, sumisigaw at sinasabihan si Raid na tumakas. Lumingon sila sa gulat, hindi alam kung bakit siya nasa labas ng mag-isa. Sinubukan niya ulit silang bigyan ng babala, ngunit isang kamay ang tumakip sa kanyang bibig. Nasa mga kamay siya ni Jurgen, dinala doon ng mapanlinlang na matandang lalaki. Itinuro niya ang tagalabas, sinasabing siya ang nasa poster. Halos naglalaway, hinihingi niya ang mga pilak na ipinangako sa kanya para sa kasunduan. Hindi makapaniwala ang iba na ipagkakanulo niya ang taong nagsugal ng buhay para iligtas si Erica. Napagtanto ni Raid na masyado na siyang nagtagal. Tahimik na gumalaw mula sa likuran, biglang sumugod si Lila na mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang espada. Nagulat ang adventurer sa bilis ng kanyang pagsugod, ngunit nagawa pa rin niyang itaas ang kanyang talim at harangin ang kanyang atake. Inismiran niya ito, nagtataka kung paanong naharang ng isang ordinaryong adventurer ang kanyang atake. Matapos tingnang mabuti, nakita niya sa wakas ang sagisag ng hari sa puluhan ng kanyang espada. Bakit nandoon ang mga Dragon Knight? Sa kanyang kasalukuyang pisikal na katangian, hindi sila mga taong basta-basta niya lang maipagwawalang bahala. Inakala ng kapitan na siya ay isang mamamatay tao na walang utak, ngunit mukhang mas magaling siya kaysa sa inaasahan. Ang pagpapaliwanag sa sitwasyon ay walang saysay at aksaya sa oras, ngunit hindi rin siya maaaring basta na lang mag-teleport at iwan ang mga tao doon. Ang mga knight ay hindi nagpapakita ng awa, ibig sabihin hindi rin siya pwedeng magpigil laban sa kanila. Kung tutuusin, kailangan pa rin niyang iligtas si Erica, na nasa mga kamay ni Jurgen. Isang kahusayan sa espada ang nabuo pagkatapos ng 1,000 taon, ngunit ang kanyang katawan ay hindi sapat ang lakas. Habang siya ay nakatitig, nagpasya si Lila na maging maseryoso kaysa sa dati. Isang malakas na enerhiya ang nagsimulang dumaloy sa kanyang buong katawan at talim habang ginagamit niya ang kanyang espesyalidad sa key refinement. Karamihan sa kanila ay namangha sa kapangyarihang hawak ng knight. Naging napakaabala nito at mas makabubuti kung ayusin niya ito kaagad. Ang mandirigmang nakatayo sa harap ni Raid ay isang tunay na dalubhasa sa labanan na kayang kontrolin at pasiglahin ang mana sa kanyang katawan. Ang dalawang teknik na ito ay ginawang sistema ng mga Dragon Knight bilang mga banal na sining ng ki. Dahil perpekto na niya ito, sumugod si Lila sa kanya nang may nakakatakot na bilis. Halos hindi niya naiwasan ang atake na patungo sa kanyang ulo, at napagtanto niyang hindi niya kayang harangin ang mga atake nito sa kanyang kasalukuyang estado. Ang tanging pagpipilian ngayon ay ang patuloy na umiwas. Kaya ginagawa niya ang lahat para hindi siya mapagpira-piraso. Nang makakita ng pagkakataon, nagawa pa niyang gumanti mula sa itaas. Habang hinaharang niya ang atake, sumunod siya at pinatamaan ng sipa ang braso nito. Habang malakas na tinatawag siya ni Erica, dahil sa pag-aalala, mabilis na tinakpan ang bibig nito para patahimikin siya. Pinagtawanan niya ito, sinasabing hindi tatalo ang kaibigan niya sa isang banal na Dragon Knight. Gayunpaman, napansin ng isa pang gwardiya na may mali. Habang nakatutok ang kanilang mga mata sa dalawang nasa gitna ng matinding labanan, para bang binabasa ni Reed ang bawat galaw ng kapitan. Na para bang pinapatunayan ang kanyang punto, perpektong naiwasan ng adventurer ang isa pang atake. Hindi nila maintindihan kung paano niya nakakayang makipagsabayan sa isang tulad niya. Kinukwestiyon kung siya ba talaga ang pinakamalakas na mandirigma ng kaharian, nawalan ng pasensya si Jurgen at sinigawan siyang patayin na ang kriminal. Hindi niya pwedeng masyadong saktan si Erica sa harap ng isang opisyal ng militar. Kaya ang pag-hostage sa kanya ang huli niyang paraan. Inaamin ni Lila na bagamat kulang sa bilis at lakas ang kanyang kalaban, ito ay sobrang sanay sa labanan. Sa kasamaang palad, ang kanyang sariling natutunang teknik ay hindi makatapat sa kanyang purong lakas at husay. Sa paniniwalang kayanan niya, isinaksak niya ang kanyang talim para tapusin ang laban. Tulad ng dati, umiwas siya ngunit naglagay ng distansya sa pagitan nila sa pagkakataong ito. Sa kanyang pagkagulat, bigla siyang gumamit ng 3 mahika nang sabay-sabay gamit ang lakas ng kanyang tulak para sa kanyang ganap na kalamangan. Hindi siya abot. 3 bolang apoy ang lumabas mula sa kanyang mga magic circle na direktang tinututok sa kapitan, ngunit ang pagmamaliit sa kanya ay hindi magiging maganda. Siya naman ang ilad. Kahit nakahanga-hanga kung paano niya itinago ang kanyang alas para mahuli siya ng hindi handa, hindi ito magiging sapat. Ito ang inisip niya, ngunit napansin niya agad na ang mga spell ay papunta sa mga sundalo ng Hecate. Tinamaan nila si Jurgen mismo sa kanyang katawan, na nagpalaya kay Erica mula sa kanyang pagkakahawak, tumalsik at nahihirapang tumayong muli. Nagmura siya nang mabitawan niya ang bata. Kailangan niyang mabawi ang bata dahil siya lang ang alas niya laban sa kriminal. Sa kasamaang palad, nagtatago na siya sa likod ni Raid, na ngayon ay masamang nakatingin sa kanya. Sa isang nanggagalaiting tingin, pinaalalahanan ni Raid si Jurgen sa kanyang babala na huwag nang magpakita sa kanya muli. Nang makitang hawak ng adventurer ang kanyang espada, nagbabala siya na ang pananakit sa kanya ay magdaragdag lamang sa kanyang mga krimen, ngunit hindi nito napigilan ang nakatakip na talim na tumama sa kanyang mukha. Gumulong ang sundalo sa lupa, nawalan ng malay sa isang tama lang mula sa binata.
Habang buhat-buhat si Erika at sinasabihang kumapit ng mahigpit, ginamit niya ang kanyang teleport skill para maglaho mula sa lugar. Walang pakialam sa utos ni Layla na huminto, napagtanto niya na pinaputok niya iyon sa pag-aakalang ilag siya. Sa simula pa lang, balak na niyang gamitin iyon para tambangan ang mga sundalo at bawiin ang bata. Ibig sabihin, ang laban nila ay isang bagay na lang na naisip niya. Nagalit at nakaramdam na iniinsulto ng kanyang mga kilos, inihanda niya ang kanyang talim. Tiyak na hindi pa sila nakakalayo, at hindi niya hahayaang malampasan siya ng isang simpleng panlilinlang. Dumaloy ang Chai sa kanyang talim habang hinampas niya ang lupa at hinanap ang kanyang target. Matapos silang makita, naglunsad siya ng isang malayuang atake na may malakas na sigaw pandigma. Isang dragon na gawa sa purong enerhiya ang umungol papunta sa tumatakas na kriminal. Gayunpaman, isang napakalaking kalasag na bato ang lumitaw upang ganap na harangan ang daan nito. Kahit hindi nasaktan, humanga si Reed sa lakas ng kanyang ultimate technique. Sa kabilang banda, nagulat siya matapos mabasa ang kanyang kilos. Pinuri at pinasalamatan siya para sa aral, kinumpirma niya ang tungkulin nitong i-audit si Rosam at mariing pinayuhan siya laban sa pagtitiwala sa Lord. Dahil sa hindi inaasahang pahayag, natahimik siya, hindi makapagsalita habang muli siyang naglaho. Sa halip na pakinggan ang kanyang babala, naggitngit siya sa galit, insulto na itinuring siyang isang aral lamang na dapat matutunan. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya at sa kanyang sinabing wala siyang karanasan, nilampasan niya ito ng milya-milya. Hindi tanga. Alam niyang halatang nagpipigil lang siya at walang intensyong saktan siya. Nakakagalit ito. Ang katotohanang alam pa niya ang tungkol sa audit ay nagpataka sa kanya kung sino siya. Tumalon si Raid mula bubong patungo sa bubong habang buhat si Erika sa kanyang mga braso. Kahit huminto sandali, alam niyang baka nasa malapit pa rin ang mga gwardiya, kaya nagpasya siyang planuhin ang susunod na hakbang habang nasa daan. Nagtanong ang maliit na bata kung talagang susugurin nila ang mansyon. Sa puntong ito, hindi pa alam ng kaharian ang tungkol sa Box of Malice, kaya ito ang perpektong pagkakataon na magbigay ng impormasyon sa korona at pabagalin ang kulto. Ito pa lang ay maaaring maglayo sa kanila ng isang hakbang mula sa hinaharap na naranasan niya. Ngayon, iniisip niya kung ano ang gagawin kay Erika dahil hindi niya ito maaaring isama sa kanyang mga misyon. Mas makabubuting iwan siya sa isang mapagkakatiwalaan at may kakayahang grupo ng mga tao. Matapos mag-isip sandali, nakakuha siya ng perpektong ideya. Sa ibang lugar sa syudad, tinatawag ni Kran si Zaidaw at ipinapakita sa kanya ang isang wanted poster na nahanap niya. Tinitingnan ang litrato, nakilala niya si Ride, ang binata mula sa Wings of Freedom. Napansin nila ang ilang mga gwardiya na nagmamadali sa buong lugar, at mukhang mas mapagkakatiwalaan ang babala ng binata kaysa sa inakala nila. Kaya, nagmadali silang mag-impake bago sila mapansin. Biglang may lumapit sa kanilang dalawang tao, ang kanilang mga katawan ay ganap na natatakpan ng madilim at maruming basahan. Ipinakilala nila ang kanilang sarili ng may pagmamalaki, nagbabala na masama ang manggulat, ngunit halos mapasigaw sila sa gulat nang alisin ni Reed ang tela para ipakita ang kanyang pagkatao. Mabilis na humingi ng tawad si Zito, sinasabing wala silang intensyong mangdisrespeto at sinusunod lang talaga ang kanyang payo. Sa pagsasalita nito, sumenyas ang adventurer kay Erika, umaasang mababantayan nila ito pansamantala. Sinubukan ni Kran na tumanggi, nakilala siya mula sa parehong wanted poster na nakita niya kanina. Iginigit niya na tapos na sila sa mga kahina-hinalang gawain at aalis na rin sa Lord, ngunit mahigpit na tinakpan ni Zito ang kanyang bibig at tinanggap ang pakiusap ng walang tanong. Natuwa si Reed sa magandang kinalabasan. Samantala, pinaalalahanan ng lalaki ang kanyang kasama tungkol sa nangyari sa daan at sinabing mas nakakatakot ang baguhan kaysa sa isang hamak na Lord. Iniulat ni Fretz ang kanyang mga natuklasan tungkol sa katiwalian at masasamang gawa ni Rosam. Gayunpaman, hindi bihira ang mga tiwaling Lord at ang pakikialam sa mga usapin ay hindi naman talaga nila misyon. Naalala kung paano si Layla ay kasama ng kanyang mga pribadong tropa, tinanong niya ang kapitan kung kumusta. Sariwa pa sa kanyang isipan ang alaala ng laban niya kay Reed. Dahil sa pagmamataas, sinabi niyang wala siyang nahanap na kapaki-pakinabang na impormasyon. Habang natutuwa ang kanyang kasama, hindi pa rin niya matanggap na nalampasan siya ng isang hamak na siga. Tahimik na nanggagalaiti sa galit, nanumpa siyang makikipagtuos din sa lalong madaling panahon. Pinigilan ni Leo si Fretz sa pagdadaldal dahil nakarating na sila sa kanilang patutunguhan. Sa mansyon ng Lord, sinalubong sila ni Rosam nang may malaking ngiti sa kanyang mukha. Nagpasalamat siya sa pagpunta nila ng malayo at sinabing sigurado siyang pagod na sila sa lahat ng trabaho. Walang silbi kay Layla ang kanyang pag-aalala at paggalang sa kanila. Tulad ng nabanggit sa sulat, naroon sila para lamang imbestigahan ang Magic Cult. Sineseryoso ng mahalikang pamilya ang mga mahalagang bagay na tulad nito. Sinabi niyang pinayagan silang gumamit ng ipinagbabawal na artifact, inilantad niya ang Scales of Truth na nagbubunyag ng mga kasinungalingan ng sinusuri. Tinitigan ng Lord ang mapanganib na kasangkapan. Ang Scales of Truth ay isang artifact mula sa korte ng hari. Ang kapangyarihan nito ay kayang magwasak ng isang bansa, kaya't mahigpit na kinokontrol ang paggamit nito.
Una, pinahihintulutan lamang ang paggamit nito para sa mga pagtatanong na mahalaga sa kaligtasan ng kaharian. Pangalawa, ang paraan ng pagtatanong ay dapat pagpasyahan ng mga royal sorcerer. Pangatlo, ang tinatanong ay hindi dapat magsalita ng anumang kasinungalingan sa panahon ng pagtatanong. Pang-apat at huli, ang paglabag sa alinman sa mga tuntuning ito ay may parusang kamatayan. Ito ang mga batas na namamahala sa paggamit ng scales of truth. Dahil sa kapangyarihang dala nila, nagtataka si Rosam kung talagang pinaghihinalaan nila siya ng ganoong kasamaan. Hiniling ni Fretz na huwag itong masamain at idiniin ang banta na dala ng kulto. Dahil kakaunti lang ang impormasyon nila tungkol sa kanila, wala silang pagpipilian kundi gamitin ang artifact. Habang kaswal na umuupo, sinabi ng Lord na nagbibigay ito sa kanya ng kaunting ginhawa. Habang tiyak si Lila na marami siyang madidilim na sikreto na mas gugustuhin niyang itago, sinasabi ng batas na gagamitin lamang ang mga timbangan para sa mga usaping may kinalaman sa kulto. Sinabi niyang labis siyang nagpapasalamat sa konsiderasyon ng Dragon Knight, ngunit idiniin ng kapitan na hindi ito paggalang, kundi mga direktiba na nagpipigil sa kanya. Pinaglaruan ni Rosam ang kanyang kwintas, tahimik ngunit itinatago ang kanyang pagkagulat na dinala talaga nila ang ipinagbabawal na artifact. Tulad ng hinulaan ni Gallius, sinabi sa kanya ng miyembro ng kulto na isuot ang palawit kapag nakipagkita siya sa mga knight. Ayon sa kanilang mga espiya, halos walang progreso ang mga knight sa kanilang investigasyon. Kung darating sila para tanungin siya, tiyak na asa sila sa mga ipinagbabawal na gamit. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang kanilang teknolohiyang mahika ay hindi man lang malapit sa antas ng kulto. Dapat siyang protektahan ng kwintas mula sa anuman at lahat ng mahikang panghihimasok. Dahil dito, maaari niyang harapin ng may kumpiyansa ang scales of truth nang walang takot sa mundo. Sinabihan si Rosam na maaari siyang tumangging tanungin, ngunit kailangan niyang ipaliwanag kung bakit sa maharlikang pamilya. Nang humingi ng pahintulot si Fretz na magsimula, mayabang na pumayag ang Lord, sinabing wala siyang problema. Tutal, wala naman siyang itinatago sa kanila. Habang nangyayari ang lahat ng ito, lihim na nanonood si Raid mula sa isang magical surveillance spell. Sigurado siyang mayroong kahina-hinalang nangyayari. Gayunpaman, oras na para magpatuloy ang pagtatanong ayon sa plano. Buong tiwala ni Rosam na malalamangan ng palawit ang mga bobong knight. Kung mananatiling balanse ang timbangan hanggang sa huli, ay dedeklara siyang inosente. Pinahihintulutan lamang silang magtanong ng 3 katanungan. Ngayong maayos na ang lahat, nagsimula si Lila sa pagtatanong kung narinig na niya ang pangalang Box of Malice. Nagkunwaring nag-iisip ang Lord ngunit sinabing hindi. Ang kanilang mga mata ay napabaling sa timbangan, na sa hindi malamang dahilan ay nanatiling ganap na balanse. Nagtaka si Red dahil imposible para sa kanya na hindi malaman ang tungkol sa kulto. Ang pagpapaalam sa mga Dragon Knight tungkol sa Box of Malice ay makakapagbabala sa kaharian. Kung mapapatay ng isang banal na kabalyero ang isang kaalyadong Lord, maglalaho ang kanilang mga kasabwat. Dahil ito ay isang pagkakataon na hindi niya pwedeng palampasin, nanumpa ang binata na ilalantad ang panlilinlang. Kung si Rosem ay ituturing na isang malaking kriminal, tiyak na magpapakita rin agad ang salamangkerong nasa likod niya. Sa mas malapitang tingin, napansin ni Reed na pinaglalaruan ng Lord ang kanyang kwintas sa buong oras. Humugot siya ng malalim na hininga, at ginamitan ng spell ang kanyang mata, na nagbigay daan sa kanya na maramdaman at matukoy ang mga pagbabago sa mana. Nagpatuloy si Lila at tinanong kung kinontak na ba siya ng isang kulto ng mahika o anumang katulad na organisasyon. Tumugon ang timbangan ng ilatag ang tanong, ngunit sa sandaling nagsinungaling si Rosem, na sinabing wala siyang naranasang ganoon, naglabas ang kanyang kwintas ng salungat na alon ng mana. Ganap nitong pinawalang bisa ang kapangyarihan ng timbangan at pinigilan itong gumana ng maayos. Malinaw na nakikita ni Reed kung paano nakikialam ang kwintas sa pag-activate ng artifact. Sa huli, perpekto silang nakontra. Pero paano? Siguradong may espiya na sa loob ng pamilya ng hari. Kaswa na nagsalita si Fretz at napagalitan dahil sa pagsingit sa gitna ng interogasyon. Dahil nakasalalay sa iisang resulta ang kapalaran ni Rosam, isang pagkakamali lang ay maaaring ikapahamak din ng mga kabalyero, kaya hindi nila pwedeng isugal na pakialaman ang proseso. Oras na para sa huling tanong. Isang boses ang biglang pumutol sa lahat na nagsasabing maghintay sila. Nagulat ang lahat sa hindi inaasahang pakikialam. Tumingala silang lahat at nakita ang mga bitak na nabubuo sa kisam, na di nagtagal ay gumuho at iniluwa si Reed na nagtatago pala. Napasinghat si Leo sa pagkalito at tinanong kung sino ang mga ngahas na gambalain ang isang napakahalagang pagtatanong. Habang humuhupa ang alikabok, nakilala ng Lord ang binatang sumipa sa kanya, at nakita naman ng kapitan ang mandirigmang may pilak na buhok na pinaglaruan siya. Inutusan sila ni Rosam na dakpin agad ang nanghihimasok. Walang alinlangan sa mga kabalyero, gumamit si Reed ng spell at lumikha ng isang maliit na bola ng mana. Nalito ang iba nang ipitik niya ito pasulong, lalo na nang kumilos ang bola ng kusa. Iniiwasan ang lahat ng nasa harap nito at tinatakasan ang anumang tangkang paghuli. Bagamat nalilito, nakaramdam si Rosem na may mali at mahigpit na hinawakan ang kwintas na nagpoprotekta sa kanya. Subalit, naging walang silbi ito dahil ang spell, na tumutugon sa mga bagay na may mana,
ay tumalbog para tamaan ang pagitan ng kanyang mga daliri at winasak ang kwintas. Bumagsak ang Lord sa sahig dahil sa atake, at nagbulungan na lang sa inis ang mga kabalyero sa pag-atake na dumating sa pinakamalalang pagkakataon. Paulit-ulit silang nag-utos na patayin ang nanghihimasok bago pa siya makagawa ng iba pa. Bago pa man nila magawa iyon, itinaas ni Reed ang kanyang mga braso para sumuko, at sinabing ipagpatuloy na nila ang pagtatanong. Total, magiging abala lang kung hihinto sa kalagitnaan ng buong proseso. Habang gulat na gulat si Fretz na alam pa niya ang tungkol sa timbangan ng katotohanan, tapos nasilila sa pagkamangha. Ang pagligtas niya sa kanya ay isang kahihiyan, kaya nanumpa siyang babawian niya ito. Hawak na niya ang kanyang espada nang gumalaw ang timbangan. Kakaiba ang pakiramdam, na parabang ang bigat na pumapasan sa kanya sa lahat ng oras ay biglang naglaho. Naalala ni Layla ang babala ng kriminal noong una silang nagkita, at tinitigan niya si Ride na nakataas ang mga braso. Hindi pa rin malinaw sa kanila kung bakit pinili ng binata na abalahin ang interbasyon, kaya gusto ni Fretz na kalimutan na ang huling tanong at dakpin na lang ang adventurer. Gayunpaman, sinabi ng kanyang kapitan na bantayan siya habang magpapatuloy ang pagtatanong ayon sa plano. Nagulat ang kanyang mga tauhan, ngunit wala iyon kumpara sa takot na naramdaman ng Lord na wala ng panangga sa kanyang mga kasinungalingan. Binalingan sila ni Rosam, tumatangging makipagtulungan matapos siyang halos mamatay dahil sa kanilang kawalang kakayahan. Sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi niya kaya kung wala ang kwintas. Itinaas ng Lord ang kanyang boses at sinabihan silang dakpin agad ang nanghihimasok, ngunit nakatuwiran si Layla na maaari nila itong tapusin ng mabilis. Kung sasagutin lang niya ang isang tanong, tinanong niya kung nakipagtulungan ba siya sa anumang uri ng kulto ng mga salamangkero. Muli, tumangging sumagot, sinumpa niya silang lahat sa pagsasabi ng kalokohan, ngunit hindi siya nagpatinag sa kanyang malakas at kaawa-awang pagtatangkang iwasan ang tanong. Inutusan niya silang patayin ang binatang umatake sa kanya gamit ang mahika, at sinabi ni Layla sa kanya na sumagot. Sa wakas, tinanong niya kung paano naman daw siya magkakaroon ng alam tungkol sa Box of Malice. Nabitawan na niya ang mga salita. Nang matanto ang kanyang pagkakamali, huli na nang takpan niya ang kanyang bibig. Nagsimula nang gumana ang timbangan, at agad na bumagsak ang isang panig, na inilalantad ang bigat ng kanyang mga kasinungalingan. Nagulat ang lahat, hindi lang dahil sa kanyang pagkakasala, kundi dahil sa revelasyon na totoo pala ang Box of Malice. Desperadong iginiit ni Rosem na isa lang itong pagkakamali. Sa kasamaang palad, hindi siya palulusutin ni Reed sa pagkakataong ito at tinanong kung ano ang plano niyang gawin. Muli, mariing nanumpa ang Lord na wala siyang alam. Maraming gustong itanong si Lila sa adventurer, ngunit maaaring maghintay ang kanyang mga tanong. Hindi ka panipaniwala na mayroong isang aparato na kayang sirain ang isang ipinagbabawal na artifact. Dahil sa paratang na pagtulong sa isang order ng salamangkero, laban sa kaharian, at pakikialam sa isang sagradong kagamitan, parehong may parusang kamatayan, tinanong ang Lord kung handa na siyang harapin ang parusa. Kumakapit pa rin sa pag-asa, nang atuwiran siya na ini-frame lang siya ng iba. Total, ang tanging pruweba lang nila ay ang sirang timbangan na labis nilang inaasahan. Nang atuwiran pa siya na ang anting-anting ay isa lamang agimat na binili sa isang naglalako, at walang paraan para pakialaman ni Numan ang relikya. Gayunpaman, lahat ay tahimik na masamang tumingin sa kabila ng kanyang desperadong pagsusumamo. Sinasabing pagsisisihan nila ito, nanumpa siyang ilalantad ang paningiil ng mga Dragon Knight. Hinawakan ni Leo ang kanyang talim, handang parusahan siya kaagad. Pinaalalahanan siyang panatilihing buhay ang target dahil siya lang ang kanilang tanging lead at koneksyon sa kulto. Pinanood ni Reed habang ang Lord ay nasusukol. Alam niyang malapit nang magsimula ang totoong laro. Mula sa sandaling ito, hindi ka panipaniwala na basta-basta na lang ibibigay ng kanilang sindikato ang kanilang mga sikreto, kaya kikilos sila agad. Gaya ng inaasahan, isang hindi pamilyar na boses ang nagsalita, at isang malaking magic circle ang lumitaw sa likod ni Rosam. Ipinapahayag ang kanyang pagkagulat sa pagkakalantad ng kanyang mahiwagang aparato, lumabas ang mga braso ni Gallius mula sa portal. Nakatutok ang mga mata ng lahat sa kanya, na umaming minaliit niya ng kaunti ang kaharian. Agad na nag-ingat si Lila sa paglitaw ng estranghero. Sa kabilang banda, inaasahan ni Reed na lalabas siya sa mismong sandaling ito. Ang kalaban ngayon ay isang tunay na opisyal ng kulto, hindi isang mumurahing imitasyon tulad ni Rezov. Walang pakundangang kinausap ni Razim ang cultist, sinabing nangako siya na wala silang dapat ikatakot. Ngayon, tinatanong niya kung paano niya balak akuin ang responsibilidad para sa bulong ito. Humihingi ng paumanhin si Gallius nang walang pakialam, ngunit pinanindigan ang kanyang sinabi na huwag mag-alala sa anumang bagay. Pagkatapos patayin ang lahat doon, maaari niyang palabasin na isa itong biglaang sakuna dahil sa halimaw. Iulat na namatay sila sa labanan bago pa man makarating sa Hecate. Para naman sa mga saksi, pakikialaman niya ang kanilang mga utak at pagsasabihin sila ng kasinungalingan. Muli, hinikayat niya ang Lord na ipaubaya na lang ang lahat sa kanilang mga kamay. Sakto noon, mga hibla ng madilim na mahika ang lumitaw sa paligid niya. Alam ni Lila na atake na siya at itinaas ang kanyang talim, ngunit apurahang sinabi ni Reed na umilag sila, huwag harangin.
Bagamat nagulat siya lang ang tanging nakasunod sa utos nang dumating ang atake. Sa kasamaang palad, tinamaan sina Fretz at Leo at wasak na ang silid. Habang silang dalawa lang ang nakatagal, nagulat si Lila sa nakakabaliw na kapangyarihan na pinakawalan ng 4 na beses sa isang iglap. Narinig na ni Reed ang pangalan ni Gallius sa kanyang nakaraang mundo. Ang opisyal ng kulto ay isa na ginagawang mga karumal-dumal na palamuti ang mga bangkay ng mga dakilang salamangkero. Masyado siyang malaking kalaban para sa kasalukuyang estado ng regresor. Sakto noon, inalis ng opisyal ang kanyang maskara para ipakita ang kanyang robotikong mukha. Gamit ang matang kanyang pinakialaman, pinag-aralan niya ang kanyang mga kaaway, itinuturing na parehong masyadong mahina ang kapitan ng kabalyero at ang kanyang mga tauhan. Sa huli, binalingan niya si Reed na kinilala niya bilang isa lamang mahinang nilalang. Sila'y 4 na maliliit na niknik. Inaasahan niyang mas malakas pa sila matapos sirain ang kanyang kagamitan, ngunit halatang sobra siyang nag-isip. Sa kabilang banda, natataranta si Rosium at inutusan siyang tapusin na ang natitirang dalawa. Ang walang tigil niyang pagdadaldal ay nakakainis na sa salamangkero. Gayunpaman, tumayo siya sa ibabaw ni Lila, handang sundin ang kanyang utos at patayin siya. Sakto noon, isang bugso ng apoy ang tumama sa kanya, tinamaan at sumabog sa kanyang mukha. Nalilito siya nang makitang si Reed pala ang nagligtas sa kanya. Gayunpaman, ganap na hinarangan ni Gallius ang atake gamit ang isang magic barrier. Habang pinag-aaralan ng dalawang salamangkero ang isa't isa, tiningnan ng kapitan ang kanyang mga tauhan na nag-agaw buhay dahil sa mga tinamong pinsala. Hindi ito ang oras para magpigil o mag-atubili. Inactivate niya ang kanyang nakakatakot na sagradong Chai Arts. Gayunpaman, inisyan lang siya ni Gallius. Umapaw ang purong enerhiya at mana mula sa katawan ni Lila. Pinalakas ng kanyang teknik, sumugod siya sa kalaban na umatras habang tumatawa ng mapanukso at tinawag siyang nakakatakot. Nagpatawag ng isa pang sibat ng itim na mahika, inihagis ito ni Gallius sa kanya. Halos hindi niya ito nasangga at tumilapon siya pabalik sa lupa. Napuno ng determinasyon ang kanyang isip at nanumpa siyang lilinisin ang lungsod sa mga maruruming salamangkero tulad niya. Nainteres siya nang ituon ni Lila ang kanyang mana sa sandata para harangin ang atake nito. Kahanga-hanga para sa isang knight lamang na tinatrato ang laban na parang isang palabas. Kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, iwinasiwas lang niya ito na parang walang kahirap-hirap. Si Reed naman ang haharap sa Dark Sorcerer. Kahit nakapagpakawala siya ng ilang sinag, hindi sapat ang kanyang mana para tapatan ito, kaya hahayaan niya muna si Lila sa unahan habang naghahanap siya ng pagkakataong iputok ang kanyang kanyon sa pinakamalakas na antas. Ibinubuhos ng kapitan ang lahat ng kanyang lakas, nagsisikap na umatake at umiwas sa kalaban na tila tumatawa habang sila'y naglalaban. Isang malakas na atake ang halos tumama sa kanyang katawan. Samantala, hinahanap niya ang pagkakataon bago at pagkatapos mag-cast ng spell na siguradong lilitaw. Ibinaban niya ang kanyang depensa habang nasa abot kamay siya ng isang eskrimador na isang hangal na pagkakamali. Ang espada ng hari ay iwinasiwas diretsyo sa kanyang ulo. Gayunpaman, umiwas ang ulo ni Gallius sa pamamagitan ng pagyuko sa paraang hindi makatao. Namutla ang kanyang mukha sa nakita. Dapat imposible para sa isang tao na masundan ang mga kilos na pinalakas ng Chai Arts. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang aparato sa kanyang ulo at ang kanyang artipisyal na mata ay nagpapawalang bisa sa mga batas ng normal na sangkatauhan. Maging ang mga bahagi ng kanyang katawan ay muling hinubog para palakasin siya sa lahat ng paraan. Binabawi pa lang ng kapitan ang kanyang balanse matapos sumablay ang kanyang atake, pero nakalapit na siya para gumanti. Gamit ang kanyang mga pisikal na pagpapahusay, nagpakawala siya ng napakalakas na suntok na halos sumira sa kanya. Bilang isang dating Royal Alchemist, ang kanyang pinakadakilang obra maestra ay ang kanyang buong katawan mismo. Binuhat sa ulo, nanigas ang buong pagkatao ni Lila dahil sa sakit. Dahil sa laban, napaisip siya kung talaga bang napakahina nila kumpara sa kalaban. Nasa ibang antas siya kumpara sa lahat ng nakaharap nila dati. Magiging nakakapagod ang pag-asikaso sa iba, pero ang kanyang bangkay ay magiging magandang karagdagan sa aking koleksyon. Ang mga miyembro ng box ay mga naghahanap ng sukdulang katotohanan ng mundo. Dahil dito, sinabi ni Gallius sa kanya na magalak sa pagkakataong maging pundasyon ng kanyang susunod na obra. Nagngangalit ang mga ngipin, tinawag niya itong isang baluktot na halang ang kaluluwa at nanumpa na ipapadala siya ng kanyang mga kasama diretsyo sa impyerno. Ang kanyang mga salita ay nagdulot sa kanya ng isang mahirap na sitwasyon. Sa tuwing nakakakita siya ng isang magandang babae, hindi niya maiwasang gustuhin pahirapan ito ng kaunti. Nagcast si Gallius ng isa pang spell at ipinadala siya sa Phantom Nether Prison. Nagising si Lila sa Phantom Abyss. Hindi siya makagalaw at nararamdaman niyang nakatali ang kanyang mga kamay at paa sa upuan. Nahulaan niyang isa itong illusion spell at pagkatapos ay nakakita siya ng maraming lumulutang na kamay na may dalang iba't ibang matutulis na bagay sa paligid niya. Bumakas ang takot sa kanyang mukha habang papalapit ang mga kamay. Nagsimula silang hawakan siya sa buong katawan. Tinakpan ng isa ang kanyang bibig habang inilagay ng isa pa ang isang scalpel sa kanyang pisngi.
Nagsimula itong hiwain siya ng dahan-dahan, na naging sanhi ng pagsigaw ni Leela sa matinding sakit. Nangyayari ang lahat ng ito sa kanyang isipan habang hawak siya ni Gallius. Gumamit si Reed ng special leap para mapunta sa likod niya. Napansin ito ni Gallius at inihagis ang kaawa-awang knight sa isang tabi. Pagkatapos ay nagcast siya ng mahika para pasabugin si Reed, ngunit ginamit ng matalinong salamangkero ang talbog mula sa kanyang espada upang maiwasan ang direktang tama. Alam ni Reed na ang kanyang kalaban ay isang halimaw sa mana na may malalim na kaalaman sa mahika. Bukod pa rito, tila walang kahit isang pagkakataon para umatake. Anumang harapang atake ay iwasan lang. Sinabi ni Gallius na nakikita niya ang emosyon sa pamamagitan ng panginginig ng mana. Pagkatapos ay ngumiti siya sa ideya na ang turing niyang isang hamak na insekto ay iniisip pa ring mananalo siya. Sabi niya, walang laban ang isang aso sa box of malis. Sumagot si Reed na noong nalaman niyang sangkot sila, plano na niyang umatras. Pagkatapos ay sinabi niya na ang isang taong may ganoon kababang antas ng mana ay tiyak na matatalo. Nagtanong si Gallius kung bakit siya nanatili. Sumagot si Reed na hindi siya maaaring umatras matapos mangako sa isang umiiyak na babae. Natulala si Gallius at pagkatapos ay humagalpak sa tawa. Hindi siya makapaniwala na may hahamon sa kanya dahil sa ganoong kababaw na dahilan. Pagkatapos ay binanggit ni Reed na si Gallius ay isang dating royal alchemist na dalubhasa sa magical engineering na nabunyag sa pagsasagawa ng mga eksperimento sa tao. Pagkatapos ay pineki niya ang kanyang pagkamatay at kalaunan ay sumali sa box of malis sa ilalim ng bagong pangalan. Nagtataka si Gallius kung paano nalaman ng kanyang kalaban ang impormasyong iyon. Idinagdag ni Reed na sa 4 na ranggo ng box, si Gallius ay nasa pinakamababang antas. Natutuwa siyang isa sa kanilang pinakamababang alipors ang ipinadala ng Hecate. Ngumiti siya at sinabing ito ay dahil baka kaya niya itong talunin kahit sa kasalukuyan niyang estado. Isang pagsabog ng mahika ang pinakawalan, ngunit mabilis na tumalon si Reed para umiwas. Galit na ngayon si Gallius at sinabing pupunitin niya ito at gagawing puppet na walang alam kundi sakit. Nakita ni Reed na gumana ang kanyang pang-aasar. Bukas na ngayon ang depensa ng kanyang kalaban. Pagkatapos ay inactivate ni Gallius ang isang brain-enhancing arcane neuroboost. Sabi niya, hindi karapat-dapat ang isang daga tulad ni Reed pero ipapakita pa rin niya dito ang isang bagay na espesyal. Sa pamamagitan ng pagtulak sa kanyang brain computation sa pinakamataas na antas, nababasa niya ang bawat kislap ng mana. Nagbibigay daan ito sa kanya na makita ang mga mangyayari ilang segundo bago ito maganap. Nakakita siya ng isang pangitain kung saan hinihiwa si Reed at pagkatapos ay nakahandusay na patay sa sahig. Hinulaan niya na sa loob ng 42 segundo, si Reed ay ganap na mapupuksa. Nakita ni Reed na nawala na talaga sa sarili si Gallius kung gagamit ito ng ganoong kalakas na atake. Nayugyug siya sa paghalungkat sa kanyang nakaraan. Naghahanda si Gallius na umatake, at alam ni Reed na ang isang maling kilos ay mangangahulugan ng kamatayan. Dito na magkakasukatan. Nakahandusay si Leela sa lupa habang sinasabi ni Gallius ang kanyang hula at pagkatapos ay sumugod. Umiwas si Reed sa pamamagitan ng pagtalon sa ere. Ngumiti si Gallius, alam na hindi makakagalaw ang kanyang kalaban sa ere. Ngunit, nagcast si Reed ng isang spell at muling nakaiwas sa isa pang special fold attack. Inamin ni Gallius na madulas ang kanyang kalaban. Gayunpaman, matalas ang kanyang mga pandama. Alam niyang palihim na pumupunta si Reed sa likod niya, at nahuli niya ito ng isang suntok sa tiyan. Sinalo ni Reed ang suntok at tumilapon pabalik. Gumulong siya sa sahig at muling tumayo. Sabi ni Gallius, madali niyang makita ang kislap at destinasyon ng pagtalon. Naririnig niya ang tibok ng puso ni Reed at napansin na dahil hindi siya nakakuha ng sapat na distansya, sinubukan niyang umatake mula sa likuran. Sabi niya, ang mana mismo ang nagbubunyag ng lahat ng ito. Itinaas ni Reed ang kanyang kamao at naisip na ngayon na ang tamang oras. Samantala, si Gallius ay sobrang kumpiyansa dahil nakita na niya ang lahat. Matitisod si Reed pabalik para makahinga, mag-cast ng isang desperadong spell, pagkatapos ay mapuputol ang kanyang binti at mapipigilan ang kanyang katawan. Pagkatapos ay sumigaw si Reed na umaasa siya sa Holy Dragon Knight. Nagulat dito si Gallius nang lumingon siya at makitang nakatayo na pala ulit si Leela. Hawak niya ang kanyang espada at pagkatapos ay sumigaw sa masamang salamangkero na huwag siyang maliitin. Pagkatapos ay nagcast siya ng Holy Dragon Slay. Nagulat si Gallius na nakatayo pa rin siya pagkatapos ng bugbog na iyon. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-alinlangan sandali. Mabilis niyang iwinaksi ang pakiramdam dahil kayang-kaya ng kanyang magic barrier na pigilan ang atake ng Dragon Knight. Pagkatapos ay naghanda siyang atakihin si Reed dahil may 10 segundo na lang na natitira sa propesya. Naghahanda rin ng isang magic attack ang batang salamangkero. Maraming kakaibang magic circle ang lumitaw sa harap ng kanyang kamay. Nababalisa si Gallius nang makita niya ang pattern. Ang daloy ng mana ay hindi katulad ng anumang nakita niya. Napagtanto niya na ang pinakaligtas na gawin ay umiwas at mag-obserba. Gayunpaman, nanaig ang kanyang kayabangan at nagpasya siyang harapin ito ng direkta. Unang tumama sa magic barrier ang atake ng Dragon Knight. Alam ni Reed na ito na ang pagkakataon at isinugal niya ang lahat sa sandaling ito. Ginamit niya ang Dragon Ray Dragon Cannon na nagpakawala ng malakas na enerhiya.
Ibinuhos ni Reed ang lahat ng kanyang lakas. Hindi makapaniwala si Gallius. Ang lakas ng atake ay higit pa sa mana ng batang salamangkero. Gayunpaman, pakiramdam niya'y kaya niya itong burahin at salubungin ang atake gamit ang sarili niyang Magic Blast. Napagtanto ni Gallius na kumukuha ng enerhiya ang kanyang kalaban mula sa kapaligiran at ginagawang mas malakas na thermal energy ang mana. Ito ay isang napaka-advanced na teknik na batay sa teoryang hindi pa kilala sa mundo ngayon. Lampas ito sa kanyang inaasahan. Nakikita niyang pinagpapawisan ito at iniisip na mananalo pa rin siya. Sa isang labanan ng kapangyarihan, ang purong lakas ang magpapasya sa mananalo. Sa tingin niya ay may 3 segundo na lang si Reed bago bumagsak ang kanyang katawan. Kapag bumaba sa 0% ang mana ng isang tao, mararamdaman ang gutom at matinding sakit na magdudulot ng pagkawala ng malay. Nakikita niyang tiyak na mabibigo si Reed habang kumukurap ang kamalayan nito sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang panloob na countdown ay umabot sa 42 segundo at naghanda siyang tapusin ang laban tulad ng sinabi sa propesya. Gayunpaman, lalong lumakas ang atake ni Reed at umabot sa mga kamay ng matandang salamangkero. Napagtanto niyang lumalakas ang atake na dapat sanay imposible. Tumingin siya kay Reed at nakitang sinusunog nito ang kanyang buhay para mapanatili ang spell. Walang katuturan dahil dapat ay bumagsak na ang kanyang katawan. Nagsimulang magalit si Gallius, iniisip kung ano ang hindi niya nakalkula. Sabi ni Reed na kahit ang mga mata ng kanyang kaaway ay hindi makikita ang kanyang nakaraan. 1,000 taon na, lahat ay ginugol para sa isang dahilan, ang patayin ang mga tulad niya. Nakikita natin ang lahat ng panahong ginugol ni Reed sa pagsasanay at paghahanda, at nasanay na siya sa sakit at pagdurusa. Napakarami na niyang hinarap, kaya imposibleng sumuko siya ngayon dahil lang sa isang maliit na bagay kumpara rito. Nagtataka si Gallius kung saan kumukuha ng lakas ng loob si Reed. Naniniwala pa rin siyang lamang siya at naghandang gamitin ang 2 kamay. Pagkatapos ay natakot siya nang mapagtantong nararamdaman niyang bumabangon si Leela sa kanyang likuran. Hindi siya makapaniwalang nakakagalaw pa ang Dragon Knight. Kinargahan niya ng lakas ang kanyang espada at naghandang umatake. Desperadong sumigaw si Gallius sa kanya na tumigil. Inihagis ni Leela ang espada sa kanya. Tumagos ito, binutas ang kanyang tiyan. Dahil dito, nawalan siya ng lakas sa kanyang spell, na nagbigay daan sa atake ni Reed na tumagos. Hindi makapaniwala si Gallius na ang isang kasing taas niya ng ranggo ay matatalo ng ganito. Sabi ni Reed ay isa lang siyang maruming berdugo. Habang direktang tumatama ang magic attack kay Gallius, napaluhod si Reed, pagod na pagod sa lakas na kanyang ginamit. Tumingin siya sa harapan at nakita ang sunog na bangkay ni Gallius na nakatayo pa rin ng tuwid. Dahan-dahan, hinila ito pababa ng grabidad at bumagsak sa lupa. Tuwang-tuwa si Leela na natalo niya talaga ito. Natuwa rin si Reed dahil kahit na mababang ranggo lang ang kalaban nila, nakapatay pa rin siya ng isang consecrated spellcaster. Dati, hindi niya man lang sila magalaw. Ngayon, nagbunga na ang kanyang 1,000 taong pagsasanay. Gayunpaman, alam niyang bago niya sila harapin muli, kailangan niyang palakasin ang kanyang mahinang katawan. Samantala, tulala si Rosam. Hindi siya makapaniwalang natalo si Gallius. Naalala niya ang ipinangako sa kanya ng salamangkero, na siyang dahilan kung bakit siya kumampi rito. Narinig ito ni Leela at sinabing kung totoo, bibitayin si Rosam at wawasakin ang kanyang angkan. Kinuha niya ang kanyang espada at galit na lumakad palapit sa kanya. Sinabi niya na kung gusto nito ng mabilis na kamatayan, dapat nitong aminin ang lahat. Sumisigaw sa takot si Rosam at mabilis na nagsimulang gumawa ng mga palusot. Pumasok sa silid ang kanyang mga gwardiya at tinanong kung ayos lang siya. Lumingon ang pinuno ng mga gwardiya, nakita ang pinsala, at nagtaka kung ano ang nangyari. Biglang sinubukan ni Rosam na isisi sa kanyang tauhan, sinasabing nagsabuatan ito sa likod ng kanyang Panginoon. Nagulat ang gwardiya at sinabing sumusunod lamang sila sa utos ng kanilang Panginoon. Tinawag siyang sinungaling ni Rosam at sinabing sinubukan lang niyang protektahan ang kanyang lupain. Ang gwardiya ang nakipagsabuatan kay Gallius. Nahalata ni Leela ang kanyang mga kasinungalingan at tinanong kung naniniwala ba talaga siyang gagana ang mga ganoong pambatang palusot. Samantala, isa sa mga makina sa ulo ni Gallius ay nagsimulang gumalaw. Biglang bumangon ang matandang salamangkero. Lahat ay napalingon at hindi makapaniwala. Nakita ni Reed na isa itong peking muling pagkabuhay na naging posible dahil sa isang magic relic. Sabi ni Gallius na mamamatay ang sinumang kumalaban sa kanila. Gumamit siya ng spell na direktang humiwa sa puso ni Rosam. Hinawakan ng Lord ang kanyang dibdib sa sakit at galit na nagmura kay Gallius bago bumagsak ng padapa sa sahig. Agad kumilos si Reed at pinag-alab ang kanyang espada. Pinugot niya ang ulo ni Gallius at tuluyan na itong pinatay. Tiningnan ni Reed ang patay na salamangkero nang may pandidiri at tinawag itong halimaw. Inutusan ni Leela ang mga sundalo ng bumagsak na Lord na ibaba ang kanilang mga sandata, kung hindi ay sasabayan nila ang parusa ng kanilang kapitan na si Jurgen. Sa sobrang takot ng mga sundalo, ibinaba nila ang kanilang mga sandata at tumakas, iniwan si Jurgen habang sinusumpa sila sa kanilang pagtataksil. Humarap si Leela kay Reed at sinabing kailangan din niyang manatili para sa interogasyon, ngunit nakita niyang wala na si Reed.
Mabilis siyang kumilos para habulin ito, ngunit nagising si Fretz at hiniling na hayaan na lang ang lalaking may pilak na buhok. Ikinatwiran niyang kailangan nilang mag-focus sa pagkulong at pagtatanong sa mga sundalo, at kailangan ang kanilang tulong upang patatagin ang bayan ngayong wala na itong pinuno. Itinuro rin niya na wala silang lakas para habulin si Reed sa kanilang mahinang kalagayan. Mahirap para sa kanya na amining kailangan nilang hayaan siyang makatakas. Napuno ng pag-aatubili ang mukha ni Lila. Iniisip niya kung totoong tinulungan sila ni Reed. Hindi matanggap ng kanyang karangalan na pinagbigyan siya nito sa kanilang laban at nanatiling isang hakbang na nauuna sa kanila sa bawat yugto ng investigasyon sa Box of Malice. Sa ibang lugar, nakaupo si Zeto at Kran sa tabi ng kanilang kariton, nababahalang iniisip kung ano ang gagawin sa kanila ni Reed kung itatakwil nila si Erika. Narinig ni Erika ang kanilang usapan, na ikinabahala nila, ngunit binaliwala sila ng bata, sinabing tumayo lang siya para uminom ng tubig. Pinabayaan nila siya. Ngayong mag-isa, inamin ni Kran ang kanyang takot kay Zeto na malaki ang problema nila kung hinahabol ng Lord ng Hecate si Reed, at kailangan nilang makatakas agad sa sitwasyong ito. Marahas siyang hinawakan ni Zeto sa kwelyo at iginiit na hindi sila ang uri ng mga hamak na taong mag-iwan ng isang bata. Naantala ang kanilang pagtatalo nang marinig nila ang dalawang taong nag-uusap tungkol sa kabuluhan sa Hecate. Narinig din ito ni Erika at nakuha nito ang kanyang atensyon. Nagpatuloy ang mga boses sa pag-uusap kung paano ibinunyag at pinatay ng mga banal na Dragon Knight ang isang salamangkero, at kung paano namatay ang Lord sa kasunod na kabuluhan. Gulat na nakikinig sina Zeto, Kran, at Erika habang idinagdag ng mga nagsasalita na isang espadang may pilak na buhok ang tumulong sa mga knight. Napagpasyahan ng dalawa na masyadong parang fairy tale para maging totoo, ngunit sigurado sina Zeto at Kran na si Reed ang kanilang pinag-uusapan. Samantala, pinoproseso ni Erika ang balitang patay na sa wakas si Rosam. Naalala niya kung gaano kaalaga si Reed sa kanya, at kung paano nito ipinangakong pababagsakin si Rosam. Napagtanto niyang tinupad niya ang kanyang pangako, at ginawa ito para hindi na niya kailangang isugal ang kanyang buhay sa isang padalos-dalos na plano. Napaluhod siya at umiyak, pinasasalamatan si Reed sa lahat. Sa ibang araw, nasa labas ng bayan si Reed at sinusubukang hanapin sa kanyang mapa ang Southern Forest. Dumating siya sa isang bayan at pumasok sa isang tindahan ng armas. Tumingin siya sa isang espada at napagtanto na ito lang ang dekalidad na espada na mabibili niya ng walang gaanong pera. Naiisip niya kung gaano kaganda na maglakad-lakad habang may dalang espada ng isang banal na Dragon Knight. Tinanong ng may-ari ng tindahan si Reed kung bakit siya napadpad sa kanilang liblib na bayan, kaya sumagot ang binata na mayroon siyang sadya sa gubat sa unahan. Tama ang hula ng may-ari ng tindahan na plano niyang pumunta sa Forest of Delusions. Naisip ni Reed na kahit mayroon siyang 1,000 taon ng kaalaman at mahika, kulang sa mana ang kasalukuyan niyang katawan para magamit ito ng lubusan at kailangan niyang pumunta sa Southern Forest para palakasin ang kanyang mana. Na-curious siya na tinatawag ng mga tao ang Southern Forest na Forest of Delusions. Malakas na tumawa ang may-ari ng tindahan habang natutuwa sa katotohanang may naniniwala pa rin sa mga kwentong engkanto na puno ang gubat ng mga mitikal na hayop at sinaunang espiritu. Paliwanag niya na dahil lang kumalat ito, walang sinuman ang makakarating sa gitna ng gubat. Nabuo ang mga alamat tungkol dito, at ang katotohanan ay isa lamang itong gubat na may maputik na latsyan at mga halimaw na nagbubura ng mga naunang daanan na nagpapahirap sa paglalakbay. Sabi niya, tinawag itong Forest of Delusions dahil walang sinumang nakakalabas sa gubat kapag nakapasok na. Pagkatapos ay nakita ng may-ari ng tindahan na may nakasabit na mana kompas sa sinturo ni Reed. Ipinaliwanag ni Reed na ang mana kompas ay isang magic tool na laging nakaturo sa hilaga sa pamamagitan ng pagbabasa sa daloy ng mana sa mga ley line. Binalaan siya ng may-ari ng tindahan na hindi gagana ang kompas sa gubat dahil naglalabas ng kakaibang mana ang mga puno doon na nagpapabaliw sa kompas. Tinawanan ni Reed ang problema. Buong kumpiyansa pa rin niyang sinabi na maglalakbay siya doon para tuklasin kung ano ang nasa gitna ng gubat. Naniniwala ang may-ari ng tindahan na ang pinakamalamang na mangyari ay makarating lang siya sa dulo ng gubat at isang karagatan lang ang makikita. Nagbabala siya na kung totoo ang mga chismis, may natuklasan na sana ang mga sikat na adventurer at kabalyero sa gubat. Nagbayad si Reed para sa espada at sinabing may punto siya. Lumabas ng tindahan ang lalaki. Naglakad siya, iniisip kung paano may lihim na nakatagong nayon ng mga elf sa gubat, kung saan may mga elf na may mahusay na galing sa mahika dahil sa kanilang mahabang buhay. Ibinunyag niya na may paraan para mapalaki ng husto ang mana ng isang tao ng maraming beses. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga puno, isang lobong nakatago sa dilim ang sumusubaybay sa kanya. Ginagamit ni Reed ang kanyang magic compass sa gubat, ngunit paikot-ikot lang ito. Gaya ng sabi ng may-ari ng tindahan, inisip niya kung paano niya nalaman ang tungkol sa nakatagong nayon ng mga elf dahil may kaalaman siya mula sa hinaharap, ngunit hindi pa siya nakakatapak sa Southern Forest. Ngayong nasa loob na siya, sigurado siyang nakapasok na siya sa Veil of Phantasm.
Ipinaliwanag niya na ito ay isang hadlang na lumilikha ng kakaibang mana para makagambala sa mga detection magic at tool at nakakasagabal sa direksyon ng mga buhay na nilalang. Ngumiti siya dahil ang veil ay nangangahulugang mas mapapadali ang kanyang paghahanap kaysa sa inaakala niya. Nag-concentrate siya at isang asul na magic circle ang lumitaw sa lupang kinatatayuan niya. Sa pamamagitan ng kanyang konsentrasyon, nararamdaman niya ang daloy ng mana sa lugar. Pagkatapos ay nag-activate siya ng isang spell na gumagamit ng na-detect na mana para i-reverse engineer ang magic formula ng harang at i-adjust ito para ituro ng kanyang magic compass ang nakatagong nayon ng mga elf. Ngumiti siya nang sa wakas ay tumuro na ang kanyang compass sa tamang direksyon. Naglakbay siya habang sinusundan ang compass. Bigla siyang nakarinig ng isang nakakatakot na boses na nagsasabing kailangan niyang bumalik dahil nasa isang sagradong lupain siya na hindi para sa mga hamak na tao na tulad niya. Sinabi ni Reed sa boses na hindi niya magagawa ang hinihiling nito dahil may sadya siya sa nakatagong nayon ng mga elf. Isang higanting puting lobo ang biglang tumakbo papalapit kay Reed. Sumugod ito sa kanya ng napakabilis na kahit si Reed ay inakalang masyado itong mabilis para sa kanya. Nagbasa si Reed ng isang magic circle at isang espada, ngunit nakita ng lobo ang paparating, kaya binangga nito si Reed bago niya ma-activate ang kanyang atake. Dahil sa tulak, tumilapon si Reed papunta sa isang malaking bato. Inactivate niya ang spatial leap kaya naiwasan niya ang pagtama. Nagulat ang lobo na ang isang hamak na tao ay nakagamit ng special magic sa isang iglap. Tinamaan ni Reed ng kanyang espada ang nilalang, at ang impact nito ay lumikha ng isang maliwanag na ilaw. Ipinaliwanag niya na alam niyang hindi tunay na anyo ng mga ito ang lobo, at nawinakasan lang niya ang anyong iyon. Humingi rin siya ng paumanhin sa marahas na pakikitungo at sinabing ang gusto lang niya ay bisitahin ang elf village. Ang tunay na anyo ng lobo ay ipinakitang isang babaeng elf na may puting buhok. Nainsulto ang babaeng elf na isang hamak na tao ang maglalakas loob na bisitahin ang elf village. Giit ni Reed na dahil nirerespeto ng mga elf ang mga mahuhusay sa mahika, ang isang taong tumalo sa kanya gamit ang mahika ay karapat-dapat na imbitahan. Nagulat ang babae nang marinig na may katuturan pala ang kanyang lohika. Nagpatuloy si Reed, sinasabing wala siyang masamang intensyon sa mga elf at mas magiging produktibo kung imbitahan niya siya kaysa itaboy. Sinasabi rin niyang may taglay siyang impormasyon na hindi niya maaaring baliwalain. Alam ni Reed na kahit walang pakialam ang mga elf sa mas malawak na mundo, tinututulan pa rin nila ang Box of Malice at mayroon siyang mahalagang impormasyon na magagamit nila para labanan ang masamang grupo. Hindi mapakali ang elf na tila napakaraming alam ni Reed tungkol sa kanyang lahi at nagpasya siyang mas mabuting dalhin siya sa nayon para imbestigahan kung sino talaga siya kaysa hayaan siyang magpagalagala. Binalaan niya siya na isa lamang siyang nilalang na maikli ang buhay kumpara sa mga elf na maaaring mabuhay ng mahigit 100 taon at mayroon silang mas malalim na kaalaman sa mahika kaysa sa kanya. Pinayuhan niya siya na huwag maging mayabang dahil lang nahuli niya siya ng hindi handa, inihahalin tulad siya sa isang insekto na nagkataong naging makamandad ng kanyang tapikin. Sinakyan ni Reed ang kanyang sinabi sa pamamagitan ng pag-amin na nakikipag-usap siya sa mas nakakatanda sa kanya. Ipinaalam sa kanya ng elf na bagamat bata pa siya para sa pamantayan ng mga elf, mas matagal pa rin siyang nabuhay kaysa sa sinumang tao. Napagtanto ni Reed na kailangan niyang bulahin ang kanyang ego at tinanong kung ilang taon na siya. Buong pagmamalaki niyang ipinahayag na 12 taong gulang na siya. Ang 1,000 taong gulang na si Reed ay nandidiri sa loob-loob niya, ngunit pinanatili ang kanyang composure. Pinaalalahanan ang sarili na manatiling magalang. Iniabot niya ang kanyang kamay at nagpakilala. Sinabi sa kanya ng babae na wala siyang intensyong ibigay ang kanyang pangalan sa isang taong itinuturing niyang hindi naiiba sa damo o mga insekto. Naiinis siya sa ugali nito, ngunit sinabing ayos lang basta dalhin siya nito sa kanyang ngayon. Sumagot siya na pinahahalagahan ng mga elf ang kanilang mga patakaran higit sa lahat, at ang unang tuntunin ay huwag kailanman payagan ang mga tagalabas na pumasok sa kanilang tahanan. Mahinahong itinuro ni Reed na ang isang tagalabas ay maaaring tanggapin ng buong nayon kung kinikilala bilang isang malapit na kaibigan ng isang residente. Nagulat ang babae na alam niya ito. Git niya nakatawa-tawa ang ideya dahil hindi sila magkaibigan. Pagkatapos ay nagmungkahi si Reed ng isang paligsahan sa mahika sa pagitan nilang dalawa na nangangakong tahimik na alis kung mananalo siya. Tinanong niya ang kanyang desisyon na lalo lang siyang ikinainis. Sinabi ni Reed sa babaeng elf na atras pa siya mula sa gubat ng walang reklamo kung mananalo siya sa magic duel. Pinag-isipan ito ng elf at kahit nag-aalangan, naisip niyang hindi ito masamang kasunduan. Tumingin siya kay Reed at nakitang mayabang ang itsura nito ngayon. Kinumbinsi niya ang kanyang sarili na walang dapat ikatakot dahil imposible siyang matalo ng isang tao pagdating sa mahika. Pumayag siya sa kompetisyon. Sinabi sa kanya ni Reed na kung mananalo siya, dapat siyang magpakita ng tamang paggalang at imbitahan siya sa nayon bilang kanyang kaibigan. Nainsulto ang babae na ang isang elf na tulad niya ay magiging kaibigan ng isang tao at mamarkahan siya ng kahihiyan habang buhay kung mangyari man iyon.
Pinaalalahanan siya ni Reed na laging sinusunod ng mga elf ang mga patakaran at nirerespeto ang sinumang may mahusay na mahika. Kaya nangangahulugan ito na kung manalo siya laban sa kanya, natural lang na igalang siya nito na parang isang kaibigan. Hindi makatingin sa kanya ang babae dahil hindi niya mapabulaanan ang kanyang lohika. Nakikita ni Reed na umaarte siyang parang isang mapagmataas na elf na hindi maamin na mas nakatataas sa isang elf sa mahika ang isang lahi na maikli ang buhay. Sinabi niya sa kanya na hindi siya maaaring sumang-ayon dahil madumi maglaro ang mga tao. Tinukso siya ni Reed na umaatras na siya ngayon gayong kalalabas lang niyang pumayad. Namula sa hiya at galit ang babae. Sinabi niya sa kanya na siya ang magtatakda ng mga patakaran. Kumuha siya ng 7 at hinipan ito. Sabi niya, ang laro ay tungkol sa pagkontrol ng mana dahil ang malakas na enerhiyang mahika ng gubat ay naging mga anyong espiritu sa paglipas ng panahon. Maraming puting espiritu ng hayop ang nagpakita sa kanila. Natuwa si Reed na makita sila dahil naaalala niyang pumunta rin siya sa gubat para gumawa ng kontrata sa isang espiritu. Lumapit sa kanila ang espiritu ng tigre. Bagamat kinakabahan, lumapit ang elf sa tigre. Inunat niya ang kanyang kamay habang nagko-concentrate ng mahika sa paligid ng kanyang katawan. Itinuon niya ang mana sa kanyang kamay, na nagpahintulot sa kanya na hawakan ang espiritu ng tigre at tapikin ito sa ulo. Ngumiti siya ng may pagmamalaki sa kanyang nagawa. Natutuwa si Reed na makita ang pagmamanipula ng mana para sanayin ang mga espiritu ng hayop. Sinabi sa kanya ng babae na kailangan niyang hawakan ang ulo ng espiritu ng tigre nang hindi ito ginagalit. At kung magtagumpay siya, aaminin niya ang kanyang pagkatalo. Ngumiti si Reed sa hamon. Pumayag siya sa kanyang mga kondisyon. Hinarap niya ang tigre. Humanga ang babae dahil wala siyang maramdamang takot mula sa kanya. Ngumiti siya, iniisip na imposibleng mahawakan ng isang tao ang isang espiritu at mapanatili itong kalmado ng sabay. Dahan-dahang inilagay ni Reed ang kanyang kamay sa tigre. Biglang humiga ang tigre at hinayaan si Reed na hawakan ang liig nito na parabang matagal na silang magkaibigan. Dinilaan pa siya ng tigre sa mukha. Tinanong ni Reed ang pangalan ng babae ngayong magkaibigan na sila, na lalong ikinagalit ng babae dahil sa kanyang pagkatalo. Ngumiti si Reed dahil alam niyang wala nang pagpipilian ng elf kundi ang imbitahan siya sa nakatagong nayon ng mga elf. Nag-astang angas ang elf, sinasabing sa wakas ay may dahilan na siya para papasukin siya sa nayon. Sabi niya, mabuti na nangyari ito dahil ibig sabihin ay hindi niya pa kailangang pakawalan siya. Inilahad ni Reed ang kanyang kamay sa kanya at may ngiti, sinabi sa kanya na umaasa siya sa kanyang kaibigan na ilibot siya. Ang kanyang panunukso ay nagpakulo sa galit ng elf. Hinampas ng elf ang kanyang kamay. Sa kabila nito, ipinakilala ng elf ang sarili bilang Sistea. Nagbabala siya na pinagbibigyan lang niya siya sa ngayon dahil mas mabuti iyon kaysa hayaang makatakas ang isang taong nakakaalam sa sagradong lupain ng mga elf. Habang sumusunod si Reed kay Stea, iniisip niya kung paano niya kailangang balansihin ang pride ng mga elf para maiwasan ang gulo habang nasa nayon nila. Kung hindi, susubukan nila siyang patayin. Iniisip din ni Stea kung paano niya kukunin ang lahat ng impormasyon mula kay Reed habang nasa nayon ito. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang pinaplano niyang gantihan si Reed ng 1,000 beses para sa kahihiyang dinanas niya. Huminto sila sa kanilang paglalakad sa harap ng isang puno na may parang kuwebang bukana. Nakita ng elf na bantay ng puno si Reed at tinanong si Stea kung anong ginagawa ng isang tagalabas kasama niya. Inihanda ng bantay ang kanyang sibat habang inaakusahan si Stea ng pagtataksil sa kanyang lahi. Balak niya itong patayin depende sa kanyang sagot. Sinabi ni Stea sa kanya na kaibigan niya si Reed at kailangan siyang ituring bilang bisita ayon sa kanilang mga batas. Iniisip ng bantay na nawala na siya sa katinuan. Ipinagtanggol ni Stea na ang isang panandaliang nilalang tulad ni Reed na may malalim na kaalaman sa mahika na kayang tapatan ang sa kanya ay karapat-dapat purihin. Naintindihan ng bantay ang pahiwatig sa kanyang mga salita kaya umatras siya at pinapasok sila. Binalaan ng bantay si Stea na bilang gabay ng tao, siya ang mananagot sa mga kahihinatnan kung may mangyaring masama. Kalmadong sinabi ni Stea na naintindihan niya at pumasok sa kuweba kasama si Reed. Napagtanto ni Reed na pasikreto ang pananalita ni Stea. At ang tunay niyang sinabi sa bantay ay ang isang taong tulad niya, na magaling sa mahika, ay mapanganib at kailangan nilang papasukin siya para husgahan. Ang kanilang landas ay patungo sa makulay at maningning na nakatagong nayon ng mga elf. Napasinghap si Reed sa ganda nito. Samantala, ang populasyon ng mga elf ay nandidiri at nagagalit sa kanyang presensya. Nakita ni Reed na walang mainit na pagsalubong para sa kanya. Saan man maglakad si Reed, tinitingnan siya ng mga tao nang may paghamak. Nilapitan ng isang taga-nayon, si Hale, si Reed na may ngiti at hindi sinserong tinanggap siya bilang kanilang bisita. Pagkatapos ay tinanggap niya si Reed sa silid at pinaupo. Napagtanto ni Reed na si Hale ang pinakamalakas at pinakamatanda sa nayon sa kabila ng kabataang itsura nito. Nararamdaman niyang mapanganib ang elf na lalaki dahil lamang sa presensya nito. Gayunpaman, umiti si Reed dahil maginhawa para sa kanya na makilala ang isang taong may katungkulan. Ininsulto ng tenyente ni Hale na si Roy si Stea sa pagiging mas matalino ng isang tao na napilitan niyang tanggapin sa nayon.
Ininsulto ng isa pang tenyente na si Colette si Staya sa pamamagitan ng pagbati sa kanya sa pagkakatambal sa isang taong bagay sa kanyang kahindik-hindik na paggamit ng mahika. Nanatili lang nakaupo si Staya nang walang imik. Nakikita ni Reed kung paano tinatanggap lang ni Staya ang kanilang mga insulto. Tinanong ni Hale si Reed kung bakit siya pumunta sa kanilang nayon. Sabi ni Hale, sa ilalim ng lupa ay may mga daloy ng malalakas na agos ng mana na nag-aalaga sa kalikasan at nagbibigay kulay sa mundo. Sabi niya, ang gubat ay isang sagradong lugar, at ang pananakit sa lupain ay pagsira sa balanse ng mundo. Ipinagpatuloy niya na iniwan nila ang kanilang tahanan sa kalangitan upang bantayan ang gubat at nanirahan sa gubat sa mahabang panahon. Inaakusahan ni Hale si Reed na nalaman ito at nilinlang si Staya para makarating dito. Nagbabala siya na hindi siya mag-aatubiling pumatay ng bisita kung nangangahulugan ito ng pagprotekta sa kanilang santuwaryo. Sinabi sa kanya ni Reed na huwag mag-alala dahil hindi siya naparito para makipag-away. Sinabi niyang may 3 siyang dahilan sa pagpunta. Ang una ay upang magsanay sa mahika dahil ang kanilang lupain ay nagpapalakas ng mana at nagpapalaki ng kapangyarihan. Isinalin ni Hale ang kanyang mga salita na nangangahulugang gusto niyang anihin ang mga sikreto ng mga Elven. Inaakusahan ni Roy si Reed na naglakas loob na lapastanganin ang kanilang santuwaryo. Ipinagpatuloy ni Reed na ang kanyang pangalawang dahilan ay upang kausapin ang kanilang pinuno dahil mayroon siyang mahalagang sasabihin. Sinabi sa kanya ni Hale na ang pakikipagkita sa pinuno ay isang hindi makatotohanang hiling. Sinabi ni Reed na ang kanyang pangatlong dahilan ay ang bumuo ng isang kontrata sa isang mataas na espiritu. Ang pagkarinig nito ay nagpatigil sa lahat ng mga elf sa silid sa takot. Ipinaalala ni Reed na ang pakikipag-ugnayan sa isang espiritu ay isang sagradong ritual kung saan ang dalawang kaluluwa ay nagiging isa. At habang karaniwang ginagawa ito ng mga elf, kaya rin itong gawin ng mga taong salamangkero. Nakikita ni Reed na kailangan niyang gawin ito dahil ito ang pinakamabilis na paraan upang labanan ang kahon ng malisya. Iniisip ni Roy at Colette na minamaliit ni Reed ang mga elf kung balak niyang makipagkasundo sa isang espiritu habang nasa kanilang banal na lupain. Kinakabahan si Staya para kay Reed na mas sinasaktan ang sarili kaysa sa kanyang inakala. Ipinaalam ni Hale kay Reed na hindi kailanman maaaring makipag-ugnayan ang isang tao sa isang espiritu at tanging ang mga nasa lahi ng pinuno lamang ang malayang gawin ito. Tumayo si Hale upang sabihin kay Reed na nagiging mayabang siya para sa isang hamak na nilalang. Sinabi ni Staya kay Reed na sumusobra na siya sa kanyang kawalang galang. Ibinulong niya na bagamat mabait si Hale, wala itong awa sa mga tagalabas na tulad niya. Tinukso siya ni Reed sa pagsasabing siya ay isang maalalahaning kaibigan sa pagbibigay babala sa kanya. Ito ang nagpaupo muli sa babae sa inis. Hiniling ni Reed kay Hale na kailangan niyang gawin ang kanyang ipinunta sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Hale na naintindihan niya, ngunit sinabi rin na nagiging parang tao siya sa kanyang kayabangan at kasakiman. Pagkatapos ay sinabi ni Hale na babaliwalain niya ang kanyang kasuklam-suklam na ugali dahil hinahangaan niya man lang ang kanyang tapang. Tinanong niya kung paano nalaman ni Reed ang napakaraming bagay tungkol sa mga elf. Sinabi ni Reed na masasagot lamang niya yon kapag personal niyang nakausap ang kanilang pinuno. Sinabi rin niya na natutuwa siyang nakilala si Hale dahil maaari siyang bigyan nito ng pahintulot na makipag-ugnayan sa isang mataas na espiritu. Hindi na kinaya ni Colette ang kawalang galang ni Reed at nag-activate ng isang magic circle. Sa pamamagitan nito, nagpatawag siya ng isang talim at sumugod kay Reed upang saksakin siya. Huminto siya nang sabihan siya ni Hale na tumigil. Ipinaalala niya kay Colette na si Reed ay kanilang bisita at kailangang ipakita ang kahit kaunting paggalang. Humingi ng paumanhin si Colette sa kanyang Panginoon. Sinabi ni Hale sa kanya na hindi sila gaanong mahina para pataksil na atakihin ang isang nilalang na walang alam sa mga batas ng mahika. Tumingin siya kay Staya at sinabi kay Colette na hindi sila katulad ng bigo na nagpapasok ng isang manloloko. Lumingon si Staya, hindi makapagsalita. Nakita ni Hale kung paano naglagay ng mana si Reed at malapit nang gumawa ng isang magic circle sa sandaling inatake siya ni Colette. Nakita rin niya kung gaano kalmado at panatag ang itsura ni Reed sa sandaling iyon. Naiinsulto siya nang malaman na ang itinuturing niyang isang insekto ay masyadong mataas ang tingin sa sarili. Tumayo si Reed mula sa kanyang upuan at hiniling sa kanila na pag-isipan ang kanyang hiling na makilala ang kanilang pinuno. Tumingin siya kay Staya at hiniling na gabayan siya kung saan siya maaaring magsanay sa mahika. Nag-aatubiling pumayag si Staya, ngunit sinabi niyang nagdududa siya kung kakayanin ng isang tao ang kanilang paraan ng pagsasanay. Naglalakad sina Staya at Reed sa kabubatan ng kanilang nayon, kung saan nagkomento si Reed kung gaano kaganda ang lahat sa lugar. Sinabi sa kanya ni Staya na mas malaki ang pagkakamali ni Reed kaysa sa inaakala niya at sa kabila ng pagkamuhi niya sa kanya, ayaw niyang may mamatay. Sinabi ni Reed na alam niya ang mga panganib sa sandaling tumapak siya sa lupain ng mga Elven. Tinignan siya ni Staya nang may paghanga, ngunit sinabi sa kanya na ang mga panandaliang nilalang na tulad niya ay laging nagmamadaling mamatay. Dinala niya siya sa lugar ng pagsasanay ng mga Elven. Ipinaalam niya sa kanya na ang kanilang pagsasanay ay kumukuha sa likas na kapal ng mana ng kanilang lupain.
Ipinaliwanag niya na malapit sila sa puno ng buhay na kilala bilang Selim dahil ito ay isang imbaka ng mana na nagpapalibot ng buhay sa buong mundo. Sabi niya, kahit si Hale ay bawal lumapit sa sagradong puno. Ipinaliwanag niya na nagsasanay sila sa pamamagitan ng paggawa ng mga magic circle ng sabay-sabay habang kumukuha ng natural na mana at hinahayaan itong dumaloy sa kanilang mga katawan. Nagbabala siya na mas mahirap ito kaysa sa tila. Gayunpaman, umiti si Reed ng may kumpiyansa. Pinagpapawisan si Reed habang nagme-meditate sa isang puno. Iniisip ni Stia kung ilang oras na ang nakalipas mula nang magsimula siya. Naalala niya kung paano niya sinabi sa tao na kahit ang mga elf ay nahihirapang kumuha ng natural na mana, kaya dapat na siyang sumuko. Nagbabala siya na ang mana sa kabubatan ay napakalakas at maaari siyang mapatay nito kung hindi niya ito kokontrolin. Tumalon pa rin si Reed sa sanga at nagsimulang mag-concentrate. Akala ni Stia ay nagpapakatanga siya. Nalaman niya na mas maraming sustansya at mana ang mga mas mataas na sanga ng cattle tree kaysa sa mga nasa ibaba. Kaya dinadala ng mga ibon mula sa matataas na lugar ang mga bunga nito. Naisip niya kung alam ba ng tao ang tungkol doon bago siya umakyat. Pagkatapos ay naisip niya kung ibig sabihin ba nito ay nararamdaman niya ang mana sa pamamagitan ng kanyang balat. Pagkalipas ng ilang oras, nakita ni Stia kung paano hindi natitinag ang konsentrasyon ni Reed. Palubog na ang araw at nasa sanga pa rin si Reed, nagko-concentrate habang ipinapalabas ang kanyang maraming magic circle. Nagtataka si Stia kung kailan siya bababa. Nararamdaman ni Reed ang mana ng kabubatan na bumubulusok sa kanyang katawan at nilalamon siya mula sa loob. Iniisip niya na kaya niyang tiisin ito dahil mas malala pa rito ang hinaharap kung saan bukas na ang mga tarangkahan ng mga patay. Sinabihan siya ni Stia na bumaba na dahil dudumihan niya ang kanilang banal na lupain ng kanyang bangkay kung mananatili pa siya ng mas matagal. Dumating si Hale at ang kanyang mga tenyente. Nakita ni Hale kung paano nagsasagawa si Reed ng natural na sirkulasyon ng mana na may mataas na konsentrasyon. Ang galing sa mahika ng isang hamak na tao ay labis na ikinainis ni Hale. Inanyayahan ni Hale si Reed sa isang sparring match kasama si Roy bilang bahagi ng kanyang pagsasanay sa mahika. Sa kaloob-looban, gusto ni Roy na gamitin ang pagkakataong ito para pagbayarin si Reed sa kawalan niya ng respeto kay Hale at sa pagmamaliit sa mga elf. Nakikita ito ni Reed bilang isang malinaw na dahilan para saktan siya. Nagmakaawa si Stia kay Hale na huwag hayaang lumaban si Reed dahil pagod na siya sa kanyang pagsasanay. Marahas na sinabunutan ni Hale si Stia at sinigawan siya dahil sa pagdadala ng tao sa kanilang nayon sa simula pa lang. Biglang nag-teleport si Reed sa pagitan ng dalawa para paghiwalayin sila. Tinanggap ng tao ang sparring match. Nakikita ito ni Reed bilang perpektong pagkakataon upang patunayan ang kanyang galing sa mahika sa kanila. Tumingin siya kay Stia at kung paano siya sinaktan ni Hale. Wala siyang nakikitang dahilan para umatras ngayon. Humanga si Hale na isang hamak na tao ang gumamit ng napakabilis na teleportation magic. Tumingin siya kay Roy at inisip na hindi katanggap-tanggap na matalo siya at magdulot pa ng kahihiyan sa kanilang lahi. Nilapitan ni Roy si Wright. Sinabi niya sa tao na naging mayabang ito dahil natalo niya si Stia at hindi siya katulad nito na nasa pinakamababang antas ng mga elfo. Ipinagmayabang niya na ang Archmage na si Hale mismo ang nakakita ng talento sa kanya at maging ang pinuno ay binigyan siya ng kasunduan sa isang mataas na espiritu. Sinabi niya na ipapakita niya kay Reed ang tunay na lakas ng isang elf. Ipinagtanggol ni Reed na kahit magulo ang kontrol ni Stia sa spell para sa isang elf, perpekto pa rin ang paggamit niya sa isang beast spirit at nilapitan siya ng husto, na hindi siya binigyan ng pagkakataong mag-cast. Ipinahayag ni Reed na malakas si Stia. Tumawa si Roy at sinabing natural lang na isipin niya yon dahil tao lang siya. Nagpatawag si Roy ng ulan ng mga espadang yelo gamit ang kanyang tungkod na kahoy. Halos hindi ito maiwasan ni Reed. Ang pagtama sa lupa ay lumikha ng isang ulap ng yelo. Ipinaalala ni Roy na may kontrata siya sa mataas na espiritu na si Narasaka, at nangangahulugan ito na kaya niyang hubugin at ikalat ang nagyelong mahika sa anumang layo at dami ng sabay-sabay. Sumugod siya kay Reid para tapusin ito at ipakita ang agwat sa pagitan nila. Sinalag ni Reid ang bawat espadang yelo na ibinato sa kanya. Naiinip na si Hale at gusto nang itigil ni Roy ang paglalaro at tapusin na ang tao. Kinikilala niya na kahit mahina ang kontrol ni Stia sa mahika, hindi pa rin siya ang tipo ng elf na matatalo lang sa kahit sinong tao. Ngumiti si Roy nang may panunukso sa isip na gamitin ang sparring match bilang dahilan para patayin ang kanilang bisita. Nagpatawag siya ng mas maraming espada na may layuning dahan-dahang pahirapan ang tao. Tinanong niya kung bakit hindi gumagamit ng mahika si Reed, kaya sumagot ang tao na kakaiba ang pakiramdam niya sa kanyang mahika sa hindi malamang dahilan. Napagtanto ni Stia na naubos na niya ang kanyang mana habang nagsasanay at nagtataka siya kung bakit tinanggap niya ang laban sa simula pa lang. Sinabi ni Roy na hindi siya nagulat na gumagawa siya ng mga dahilan. Sumagot si Reed na mas maayos pa nga ang daloy ng kanyang mana kaysa dati at nagpipigil lang siya dahil ayaw niyang patayin ito. Ikinagalit ito ni Roy na siyang nagbato ng kanyang mga espada sa kanya. Nagpatawag si Ray ng 12-12 ng magic circle.
Nagulat si Roy na mabilis at napakarami ng mga ito, lalo na't alam niyang 5 magic circle lang ang kayang i-activate ng mga tao bago masira ang kanilang isipan. Lahat ng mga bolang apoy mula sa magic circle ay nagpasabog sa mga espadang yelo bago pa man tumama kay Reed. Nagpatawag pa si Roy ng mga espada at sinabing balak niyang butasin ang buong katawan ng tao. Inilunsad niya ang mga ito kaya gumanti si Reed ng mga bolang apoy. Napuno ng usok ang larangan ng digmaan dahil sa sabupaan. Kumpiyansa si Roy na siya ang nagwagi. Pagkatapos ay nagulat siyang makita si Reed na hindi lang buhay, kundi may nakahandaring magic circle sa likuran niya. Inaasahan ni Roy na para ito sa isang malaking atake, kaya gumawa siya ng kalasag na yelo. Samantala, nag-ipon si Reed ng enerhiya ng apoy at ibinato ito. Sinira nito ang depensa ni Roy at tinamaan siya. Gumulong ng maraming beses ang katawan ni Roy habang natutulak siya paatras. Sa huli, huminto sa paggulong ang kanyang katawan at ipinakitang nawalan siya ng malay. Nagulat si Staya na ganito kalakas si Reed. Akmang insultuhin ni Colette si Reed sa kanyang ginawa, ngunit pinigilan siya ni Hale. Ipinatawag ng Archmage ang kanyang magic staff at tahimik na lumapit kay Roy. Nagising si Roy at humingi ng paumanhin kay Hale sa kanyang pagkatalo. Sinabi sa kanya ni Hale na may 2 bagay siyang hindi mapapatawad. Sinabi niya na ang una ay ang mga hindi matitiis na mabababang uri na tumuntong sa lupain ng mga elf. Pagkatapos ay inihampas niya ang ulo ni Roy sa lupa at sumigaw na ang pangalawa ay mga elf na nagbigay kahihiyan sa kanilang sarili. Nagpatuloy siya sa pagsasabing kalapastanganan ang madungisan ng isang hamak na tao. Muli, inihampas niya ang ulo ni Roy sa lupa. Humingi ng paumanhin si Hale kay Raid sa pagkawala ng kanyang pagtitimpi at sinabing siya na ang magiging kalaban ni Raid ngayon.